Mainit ang araw sa tabing dagat ng San Rafael, isang maliit at tahimik na baryo na tila kinalimutan na ng syudad. Sa baybayin, maririnig lamang ang mahinang hampas ng alon at mga huni ng ibon sa umaga. Dito nakatira si Elias, isang 12 taong gulang na batang lalaki na tahimik, payat at may mga matang punong-puno ng pangarap. Kahit pa tila imposible itong maabot mula sa kanilang kalagayan sa buhay. Elias, anak, buhatin mo na yung lambat. Maghahapon na, tawag ni Mang Ruben mula sa bangka habang pinipiga ang kanyang basang kamiseta. Opo, tay, sagot ni Elias. Agad na tumakbo mula sa kubo patungong baybayin. Nakayapak siya, may bit-bit na maliit na sako para sa mga huling-huli ng araw. Isang karaniwang araw para sa mag-ama. Ganito na ang kanilang buhay simula't sa pool. Gigising ng madaling araw para mangisda, uuwi tanghali na may kaunting huli, at si Elias ay maglalakad ng 3 kilometro patungong eskwela. Wala silang ibang hanap buhay, at wala rin silang ibang kasama sa bahay mula nang bawian ng buhay si Aling Lorna, ina ni Elias. 5 taon na ang nakalilipas. Tahimik si Elias, hindi siya tulad ng ibang bata na maingay at mapaglaro. Mas gusto niyang umupo sa dalampasigan tuwing hapon at titigan ang alon habang nag-iisip. Marami siyang tanong sa sarili. Bakit sila naghihirap? Bakit kailangan niyang mamalimos ng papel sa faklase? At higit sa lahat, bakit tila hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan ng ibang bata? Sa eskwelahan, hindi rin siya ligtas sa tukso. Uy Elias, galing ka na naman sa dagat. Amoy isda ka na naman. Tukso ni Nestor, isang kaklase na anak ng may-ari ng palengke. Katabi niya ang ilang batang laging sumasabay sa pang-aalipusta. Hayaan mo na, Nestor, pigil ni Angela, isang honor student na palaging binubura ang mga biro ni Nestor. Mataas pa nga ang grade ni Elias sa'yo. Tahimik lang si Elias. Hindi siya nakikipagdalo, hindi siya nanunumbat. Alam niyang wala siyang laban kung pera ang basihan ng mga tao. Ngunit alam din niyang hindi pera ang sukatan ng kakayahan. Wala siyang pambili ng bagong uniforme. May tagpi ang kanyang polo at halos kita na ang sakong ng medyas niyang butas. Pero hindi ito naging dahilan upang mawala ang kanyang gana sa pag-aaral. Sa katunayan, kahit hindi siya pansin ng karamihan, isa siya sa pinakamataas ang marka sa klase. Isang araw, habang naglalakhad pa uwi, nadaanan niya ang abandonadong bahagi ng eskwelahan malapit sa lumang bodega. Dito siya madalas dumaan upang iwasan ang panunukso ng mga kaklase. Umupo siya sa isang lumang silya sa ilalim ng puno ng mangga at binuksan ang kanyang baon, isang maliit na saging at tinapay na niluma na ng init. Salamat po nanay, mahinang bulong niya. Bago isubo ang tinapay, nakatingin siya sa kalangitan na tila hinahanap ang mukha ng yumaong ina. Sa kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, may isang maliit na kwarto kung saan nakatago ang lumang baul ni Aling Lorna. Isang gabi, naisipan niyang silipin muli ito. Binuksan niya ito dahan-dahan at sa loob ay nakita niyang muling nakasalansan ang lumang damit ng kanyang ina. Ilang larawan at isang sirang plauta na yari sa kahoy. Dinampot niya ito at pinunasan ng marahang basahan. May kakaibang kirot sa kanyang dibdib, parang biglang nabuhay ang alaala ng kanyang ina na minsang kinuwento ni Mang Ruben. Nung dalaga ang nanay mo, Elias, magaling yun sa musika. Marunong yon mag-violin, kaso di na natuloy ang pangarap kasi mas pinili akong samahan sa dagat. Minsan kwento ng kanyang ama habang nag-aayos ng lambat. Sa mga ganitong sandali, mas nararamdaman ni Elias ang kakulangan ng kanyang mundo. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pangarap. Hindi siya umasa sa swerte. Ngunit sa puso niya, alam niyang may araw na mababago rin ang lahat. Tay, kapag nakatagtapos ako, bibigyan ko kayo ng totoong bangka. Hindi na po yung lumat butas-butas. Sambit niya isang gabi habang sabay silang kumakain ng sinigang na isda. Ngumiti si Mang Ruben, pagod, ngunit may bahid ng tuwa sa mata. Hindi ko kailangan ng bangka, anak. Ang kailangan ko lang ay makita kang hindi tulad ko,
Hindi na mangisda dahil wala nang ibang paraan. Gusto ko, piliin mo ang daan na gusto mo, hindi ang daang iniwan sa'yo. Habang natutulog si Elias, kumatak sa isip niya ang bawat salitang iyon. Sa mundong tahimik ng baybayin, sa ilalim ng maaliwalas na langit at may himig ng hampas ng alon, nagniningning sa kanyang isip ang isang pangarap na matagal na niyang hindi mabigkas, ang maging musikero, katulad ng kanyang ina. Ngunit sa ngayon, isa pa lamang siyang anak ng mangingisda. Nagsusumikap, kinukutya at nananahimik. Ngunit hindi alam ng lahat. Sa puso niyang binubugbog ng kahirapan, ay unti-unti nang umuukit ang simula ng isang himig na magpapatahimik sa mundo. Dumaan ang ilang linggo at habang abala sa pag-aaral at pagtulong sa kanyang ama, hindi napansin ni Elias ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa loob ng kanilang paaralan. Isang araw, may dumating na itim na sasakyan sa harap ng eskwelahan. Makintab, mataas, at halatang hindi pangkaraniwan sa lugar na yon. Lumabas mula rito ang isang babaeng may maayos na postura, suot ang pulidong barong at may matalim na titig. Siya si Ma'am Rosario, ang bagong principal. Magmula nang maupo sa pwesto, mabilis na naipakilala ni Ma'am Rosario ang kanyang estilo. Mahigpit, istrikto, at may matinding pagkiling sa mga estudyanteng anak ng may kaya. Sa kanyang unang linggo pa lang, agad niyang pinatawag ang mga guro sa isang pagpupulong. Hindi ako nandito para kaibiganin kayo. Nandito ako para iangat ang reputasyon ng eskwelahang ito. I don't tolerate mediocrity. Mariing sambit ni Ma'am Rosario habang palakad-lakad sa harap ng faculty room. Kung sino mang hindi kayang sumabay, tanggalin sa eksena. Tahimik lang si Sir Manuel, ang matandang guro sa MAPE. Matagal na siyang guro sa paaralan at ilang taon nang nagsisilbing gabay sa mga batang walang boses sa eskwela. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang panibagong pamumuno. Si Elias, sa kabilang banda, ay walang kamalay-malay sa pagbabagong ito. Gaya ng nakagawian, maaga siyang pumapasok, dala-dala ang sirang bag at luma niyang kwaderno. Kahit inaantok mula sa madaling araw na pangingisda, pinipilit niyang tapusin ang kanyang takdang aralin habang nakaupo sa ilalim ng puno bago magsimula ang klase. Isang Lunes na umaga, naganap ang unang flag ceremony na pinamunuan ni Ma'am Rosario. Ang buong paaralan ay nakatayo sa mainit na araw habang isa-isa niyang tinatawag ang mga pangalan ng mga estudyanteng kailangan daw bigyan ng halimbawa. Elias Ruben, tawag ng principal, malamig ang tono. Napatigil si Elias sa kanyang pagtitig sa lupa at dahan-dahang lumapit sa harapan, hindi alam kung anong dahilan ng pagtawag sa kanya. Nakita ko ang record mo. Mataas daw ang marka mo. Pero tingnan niyo siya. Sirang sapatos, madungis ang kwelyo. Ito ba ang mukha ng isang modelo ng estudyante? Malakas na sabi ni Ma'am Rosario, sapat upang marinig ng buong linya ng mga mag-aaral. May munting tawanan sa likuran. Sina Nestor at ang barkada niya ay halos mapaturo habang kinukutya si Elias. Ngunit ang batang lalaki ay nanatiling nakatayo, hindi umimik, hindi tumakbo at lalong hindi lumingon. Tahimik siyang bumalik sa likod, habang sa kanyang dibdib ay tila may gumuhit na kirot. Hindi iyon ang unang beses na siya'y pinahiya, pero iba ang pakiramdam kapag ang mismong pinuno ng paaralan ang siyang nagsimula ng pangmamaliit. Hindi doon nagtapos ang pambubuska. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, inabutan siya ng 2 estudyante sa gate. Hoy Elias, patingin nga ng sapatos mo. Sabay tawa ng isa. Baka malaglag ka sa stage mamaya. Hindi na sumagot si Elias. Dumiretso siya sa silid-aralan at naupo sa kanyang luma ngunit malinis na armchair. Ngunit kahit gaano siya kahusay sa pag-aaral, tila ba walang saysay ang talino kung wala kang kinikilingan sa mundong puno ng paboritismo. Napansin ni Sir Manuel ang pamumugto ng mga mata ng bata habang ito'y nakatuon sa libro. Nilapitan niya ito pagkatapos ng klase. Elias, mahinang tawag ng matanda. Okay ka lang ba? Tumangulang si Elias. Sanay na po ako, sir. Hindi mo kailangang masanay sa mali. Hindi mo kailangang lunukin ang lahat.
Tugon ni Sir Manuel, sabay tapik sa balikat niya. Samantala, si Angela na palihim ding nakakapansin sa kakaibang ugali ni Ma'am Rosario ay hindi mapakali. Hindi na siya makatiis isang araw at nilapitan si Elias habang ito'y naglilinis ng pisara. Alam mo Elias, hindi patas ang ginagawa nila sa'yo. Hindi mo deserve yon. Ngumiti lang si Elias. Ayos lang Angela, basta nakakapag-aral ako, sapat na. Ngunit hindi rin mapigilan ni Angela ang sarili. Sa faculty room, palihim niyang kinausap ang advisor nila. Ma'am, bakit si Elias po lagi ang tinatarget ni principal? Hindi naman po siya gumagawa ng masama. Angela, hindi mo naiintindihan. May ibang pamantayan ang principal. At kung gusto mong hindi ka mapainitan, huwag ka munang makialam. Mahinang sagot ng advisor, halatang natatakot. Lumipas pa ang mga araw. Napapansin ng mga guro na tila nawawalan ng gana si Elias, bagaman hindi pa rin bumababa ang kanyang mga grado. Tuwing recitation, tahimik na lang siyang tumatayo, sumasagot at muling umuupo. Wala na ang dati niyang ngiti sa gitna ng kahirapan. Napalitan ito ng malamig na pagtanggap sa bawat araw ng diskriminasyon. Dumating ang araw ng card giving. Habang tinatawagan isa-isa ang mga pangalan ng top students, tahimik si Elias sa kanyang upuan. Top 2, Elias Ruben, anunsyo ng teacher. Tumayo siya at lumapit, ngunit walang palakpakan. Kakaiba sa karaniwang tagpo kung saan sinasalubong ng palakpak ang mga nangunguna. Sa pagkakataong ito, katahimikan lang ang bumalot sa buong silid. Habang pinagmamasdan siya ni Ma'am Rosario mula sa pintuan, napangisi ito ng bahagya, tila hindi kontento sa resulta. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan yan, mahinang bulong niya. Hindi inaasahang maririnig siya ni Sir Manuel na nasa likuran niya. Sa likod ng mga tahimik na sulyap at nakatagong pangungutya, unti-unting nararamdaman ni Elias na hindi sapat ang kanyang kabutihan sa mundong puno ng paghusga. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawalan ng respeto sa sarili, sa guro at sa pag-aaral. Alam niya sa sarili niya na balang araw, hindi na lang siya anak ng maningisda na pinagtatawanan. Balang araw, maririnig nila ang boses niya, hindi sa sigaw, kundi sa himig. Maagang umaga pa lamang ay gising na si Elias. Katulad ng nakasanayan, pinipiga niya ang malamig na tubig sa lumang damit na nagsisilbing basahan habang tinutulungan si Mang Ruben sa paglilinis ng bangka. Ang sikat ng araw ay halos hindi pa sumisilip mula sa silangan, ngunit si Elias ay handa na, hindi para sa pahinga, kundi para sa isa na namang araw ng sakripisyo. Mauuna na po ako, Tay, wika niya habang inaayos ang sirang sintas ng sapatos. Mag-iingat ka anak, eto, baon mo. Sabay abot ni Mang Ruben ng isang ginupit na plastik ng tinapay na may lamang kanin at tuyo. Salamat po, tugon ni Elias at agad na lumakad patungong eskwelahan. 3 kilometro ang layo ng paaralan mula sa kanilang barong-barong sa tabing dagat. Sa daan, nilalagpasan niya ang mga tricycle at estudyanteng nakauniporme pa ng buo, bit-bit ang magagarang bag. Siya na may suot na luma at medyo kupas na uniform. Dala ang isang lumang backpack na may butas sa gilid. Pagdating sa gate ng paaralan, narinig niya ang bell na hudyat ng pagsisimula ng klase. Pinabilis niya ang lakad, ngunit huli na. Nakasarado na ang gate. Paglingon niya, nandoon si Ma'am Rosario, nakatayo sa tabi ng guidance office. Late ka na naman, Elias, malamig na sabi ng principal. Pasensya na po ma'am, medyo natagalan po kasi ako sa paglalakad. Hindi ako interesado sa dahilan mo. Kung hindi mo kayang sumunod sa patakaran, mas mabuting wag ka na lang pumasok. Mariing putol ni Ma'am Rosario. Wala nang nagawa si Elias kundi tumumo. Sa halip na papasukin, ipinatawag siya sa guidance room at pinaupo roon maghapon. Walang test paper, walang leksyon, walang paliwanag. Habang nakaupo, tiningnan niya ang kanyang kwaderno. Doon niya sinulat ang lesson ng buong linggo base sa notes na kopya niya kina Angela.
Sa kabila ng lahat, hindi siya pumapayag na maiwan sa aral. Sir Manuel, tawag niya nang dumaan ang guro sa labas ng room. "Oh, Elias, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng matanda, halatang nagulat. "Pinapagalitan po ako ni Ma'am Rosario kasi po late ako." Saglit na tumigil si Sir Manuel at napatingin sa pinto ng opisina ng prinsipal. "Sige anak, tatapusin mo yung notes mo ha? Babalikan kita mamaya." Sabay ngiti niya. Sa buong araw, walang ibang kasama si Elias kundi ang katahimikan ng silid. Ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi siya umiyak. Sanay na siya sa ganitong pagtrato. Hindi lang sa paaralan, kundi sa buong komunidad. Kinabukasan, parang walang nangyari. Bumalik siya sa klase, hindi upang magtanong, kundi upang magpatuloy. Sa isang group activity, piniling hindi siya isama ni Nestor at ng iba pang estudyanteng mayayaman. Wala namang ambag yan. "Isa pa, baka bumaho lang project natin," bulong ni Nestor na sinadyang marinig ni Elias. Ngunit hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang naupo at gumawa ng sariling version ng project. Nang ipasa ito, nagulat pa ang guro na mas kumpleto pa ito kaysa sa gawa ng grupo. "Ako po kasi ang gumawa ng diagrams namin," paliwanag ni Elias. Hindi nagmamayabang, kundi nagsasabi lang ng totoo. Habang lumilipas ang mga araw, palihim na napapansin ni Sir Manuel ang sipag at galing ni Elias. Bawat taktang aralin ay maayos, bawat recitation ay matalino. Kaya't isang araw, nilapitan niya ito sa hapon matapos ang klase. "Elias," wika niya, "gusto mo bang tumulong sa pag-aayos ng mga lumang instrumentong nasa stockroom?" "Gusto ko po," sagot ng bata. Agad ang sigla sa mukha. "Maayos ka naman sa gamit at gusto ko sanang turuan ka ng basic sa musika kung okay lang sa'yo." Dagdag pa ng guro, napatingin si Elias kay Sir Manuel na may kislap sa mata. "Ang nanay ko po marunong mag-violin noon." Sabay kwento niya ng mga alaala ng kanyang ina. Simula noon, tuwing hapon, pagkatapos ng klase, patagong nagpupunta si Elias sa lumang stockroom kung saan tinuturuan siya ni Sir Manuel ng mga basic na nota gamit ang sirang recorder at kahoy na pangkatok sa mesa bilang rhythm. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Elias ng kakaibang saya. Wala nang sigaw, walang pangungutya. Tanging musika at katahimikan lang ang kasama niya. Samantala, sa kabilang panig ng silid, napapansin rin ni Angela ang kasipagan ni Elias. Kapag may group reporting, kusa niyang isinasama ito. At kapag break time, ibinibigay niya ang kalahati ng kanyang sandwich. "Hindi ka na naman nagbaon?" tanong niya minsan. "May dala naman ako. Kaso, basang-basa na po sa bag," sagot ni Elias, sabay tawa. "Next time, ako na lang gagawa ng bag mo. Marunong akong magtahi," biro ni Angela. Tumawa si Elias. Sa dami ng hirap, ito na yata ang unang beses sa buwan na nakatawa siya ng totoo. Sa kabila ng lahat, pagtanggi, panlalait at pagpapahiya, hindi bumitaw si Elias sa paninindigan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Tahimik niyang pinatunayan na kahit anak lang siya ng mangingisda, meron siyang halaga. Hindi siya kailanman sumagot ng masama. Hindi siya nagreklamo. Pinili niyang manindigan sa kabutihan. Kahit kailanman ay hindi siya pinili ng lipunan. Ang kanyang pagdurusa ay naging ugat ng kanyang paninindigan. At ang paninindigan niya ay unti-unting nagtutulak sa kanya patungo sa landas na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ang daang magpapabago sa kanyang buhay. Magkahalong init ng araw at alinsangan ang bumalot sa baybayin nang makauwi si Elias mula sa eskwelahan. Bitbit niya ang kanyang sirang backpack, basang sapatos dahil sa pag-apak sa putik sa daan at isang kupas na kwaderno na puno ng mga lecture notes. Pagdating sa kanilang barong-barong, nadatnan niya si Mang Ruben na nakaupo sa may bangko sa ilalim ng punong niyog, tila pagod sa buong araw na paglalayag. "Magandang hapon, Tay,"
Bati niya habang iniabot ang isang supot ng tinapay na binili niya gamit ang kaunting natirang baon. "O salamat anak, di ka na naman kumain ng tanghalian ano?" tanong ng ama, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Okay lang po, kumain naman po ako ng konting tinapay sa eskwela," sagot niya sabay upo sa tabi ng ama. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at ihip ng hangin ang naririnig. Ilang sandali pa, napansin ni Elias ang nakabukas na baul sa loob ng kanilang munting bahay. Lumang-luma na ito, may kalawang ang bakal na gilid at may mga sira sa kahoy. Hindi niya na matandaan kung kailan ito huling binuksan. Napalapit siya roon, parang may nagtulak sa kanyang silipin ang nilalaman. Pagbukas niya, bumungad ang lumang damit ng kanyang ina, ilang piraso ng tela at mga litrato. Itim at puti, may bahagyang kupas. Isa sa mga larawan ay kuha sa isang entablado. Nakasuot ng simpleng puting bestida ang kanyang ina. May hawak na violin at nakangipi sa gitna ng ilaw. "Tay," tawag ni Elias habang hawak ang litrato. "Ito po ba si nanay noong tumutugtog pa siya?" Lumapit si Mang Ruben at tiningnan ang hawak ni Elias. "Oo anak, yan ang nanay mo nung dalaga pa siya. Galing yan sa isang maliit na orkestra sa bayan nila sa Bulacan. Pero nang magkakilala kami, iniwan niya ang musika. Sabi niya, mas gusto niyang bumuo ng pamilya kaysa tumugtog para sa iba. Sayang po, sana po nakita ko siyang tumugtog." Bulong ni Elias habang hinihimas ang alikabok sa sulok ng litrato. Sa gilid ng baul, may isang kahon na yali sa kahoy. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sirang plauta, may bitak sa katawan at kupas na ang ginto-gintong pintura. Tila matagal na itong hindi nagagamit. "Plauta po ba ito ni nanay?" tanong ni Elias, halos hindi makapaniwala. "Oo, yan ang una niyang instrumento," sabi niya. "Pag marunong ka raw makinig sa ihip ng hangin, maririnig mo ang himig ng puso mo. Dun ka dapat mag-umpisa sa pagtugtog." Tahimik si Elias. Pinilit niyang idikit sa labi ang sirang plauta. Wala siyang alam sa pagtugtog nito, ngunit sa kakaibang katahimikang bumalot sa sandaling iyon, tila may maririnig na siyang himig, hindi mula sa hangin, kundi mula sa guni-guni ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw at gabi-gabi na siyang nakaupo sa ilalim ng lamparang degas sa kanilang bahay. Hawak ang sirang plauta habang nagbabasa ng mga luma at kulay dilaw na papel na may mga guhit ng musical notes. Sa loob ng baul ay natagpuan niya rin ang isang manipis na libro, isang basic music theory guide na isinulat ng isang gurong di niya kilala. Bagamat hindi niya lubos maunawaan ang nakasulat, sinubukan niya itong isa-isang intindihin. Inihalin tulad niya ang nota sa mga simpleng tunog ng dagat, ang tahimik na hampas ng tubig sa umaga, ang pagaspas ng dahon sa hapon, ang marahang paghuni ng mga kuliglig sa gabi. Kung may tunog ang dagat, yon ang sol, bulong niya minsan. Habang iniensayo ang pagbasa ng mga nota gamit ang daliri. Kung ang hangin, yon siguro ang mi. Minsan, habang pinagmamasdan siya ni Mang Ruben, napabuntong hininga ito. "Alam mo, anak, pinigilan ko ang nanay mong tumugtog noon. Akala ko kasi sapat na ang pag-ibig naming dalawa. Pero ngayon, habang pinapanood kitang sinusubukang buhayin ang musika niya, parang naintindihan ko na. May mga bagay palang hindi natin dapat pigilan." Hindi sumagot si Elias. Ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang bagong sigla. Hindi siya marunong tumugtog, oo, pero alam niyang may koneksyon siya sa musika at sa musika ng kanyang ina. Isang hapon, nagpunta siya sa tabing dagat at dala-dala ang sirang plauta. Umupo siya sa paborito niyang bato at doon tinangkang tugtugin ito kahit wala siyang kasanayan. Minsan tumutunog, minsan wala, sabi niya sa sarili. Pero baka hindi naman sa lakas ng tunog nakasalalay ang ganda ng tugtog. Baka sa damdamin. Sa pagkakataong iyon, may isang batang babae ang napadaan, si Angela. Napansin niya si Elias habang seryosong tinututukan ang plauta. "Uy, anong ginagawa mo dyan?" tanong niya. Lumapit at ngumiti. "Nag-aaral po, tumugtog, kahit papaano." Nahihiyang sagot ni Elias. "Alam mo, may violin sa bahay namin.
Pinag-aaralan ko rin dati. Baka makatulong ako, alok ng dalaga. Talaga? Namilog ang mata ni Elias. Tumango si Angela. Sige, bukas ng hapon, dito tayo sa ilalim ng puno. Dalhin mo yung plauta, ako naman, magdadala ng notes. Doon nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan nila. Hindi ito karaniwang ugnayan ng mayaman at mahirap. Isa itong ugnayan ng dalawang kabataang parehong nauuhaw sa musika, parehong naghahanap ng bagay na mas malalim kaysa kayamanan, at ito ay himig na mula sa puso. Bawat araw, unti-unting natututo si Elias, hindi lang sa teknikalidad ng musika, kundi sa kakayahang pakinggan ang tahimik na daing ng sarili. Unti-unti, nagkakaroon ng saysay ang kanyang gabi, ang kanyang pagod, at ang kanyang mga pangarap. Sa lumang bahay na minsang naging tahimik na saksi sa pagpanaw ng ina niyang musikera, unti-unti nang bumabalik ang tunog ng pag-asa. At kahit wala pa siyang sariling instrumento, wala pa siyang maestro, at walang taong nagtulak sa kanya kundi ang sarili, nagsimula nang tumugtog si Elias. Hindi sa entablado, kundi sa katahimikan ng kanyang puso. Magandang umaga mga bata! Bilang bahagi ng buwan ng wika at sining, magkakaroon tayo ng Cultural Day sa susunod na buwan. Anunsyo ni Ma'am Rosario sa gitna ng flag ceremony. Bit-bit ang mikropono, nakatayo siyang matikas sa entablado. Suot ang kanyang barong na tila bagong plansa at may pulang pamaypay na hinahaplos sa pisngi tuwing umiinit ang araw. May halong tuwa at kaba ang reaksyon ng mga estudyante. Ang iba'y nagpalakpakan, lalo na ang mga anak ng politiko at negosyante na sanay sa pagtatanghal. Ngunit sa pinakadulo ng linya ng mga estudyante, si Elias ay nanatiling tahimik. Pinagmamasdan lang ang paligid habang pinipigilan ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Ang bawat section ay kailangang magtakita ng talento sa pamamagitan ng sayaw, tula o musika, dagdag ni Ma'am Rosario. At may premyo ito para sa pinakamagaling, scholarship at cash incentive. Pagkarinig ng salitang scholarship, napatingin si Elias sa entablado. Hindi man siya umaasa, alam niyang ang gantimpalang iyon ay maaaring makatulong upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral. Ngunit wala siyang ideya kung paano siya makakalahok. Wala siyang pera, instrumento o karanasan. Pagkatapos ng programa, pinatawag ni Ma'am Rosario ang ilang guro sa faculty room, kabilang si Sir Manuel. Sir Manuel, wika ng prinsipal habang nagsusulat sa record book. I want Elias to join the performance. Napakunot ang noo ni Sir Manuel. Elias, ma'am? Ano pong gagawin niya? Tugtog ng violin. Sagot ni Ma'am Rosario, walang anumang ekspresyon sa mukha. Pasensya na po, pero wala pong sariling violin si Elias. At sa pagkakaalam ko, hindi pa siya marunong tumugtog niyon. I don't care. Malamig ang sagot ng prinsipal. May luma tayong violin sa storage room. Bigay niyo sa kanya. Let's see how far that boy can fake it. Napatingin si Sir Manuel sa kanya, bahagyang gulat. Ma'am, hindi po ba parang... Hindi ko kailangan ng opinyon mo, Sir Manuel. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi na sumagot si Sir Manuel. Alam niyang may ibang layunin si Ma'am Rosario. Hindi upang bigyan ng pagkakataon si Elias, kundi upang siya ay matahiya. Ngunit bilang guro, wala siyang kapangyarihang salungatin ang direktiba ng isang prinsipal. Sa loob-loob niya, umaasa siyang may magandang kahihinatnan ang lahat. Kinabukasan habang papauwi si Elias, tinawag siya ni Sir Manuel sa music room, sa loob ng lumang silid. Ngunit sa kabila ng sira nito, may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang mga palad. Sir, akin po ba talaga ito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Iyong-iyo habang ikaw ang gumaganap, basta alagaan mo lang. Tugon ni Sir Manuel, pilit ang ngiti upang ikubli ang pag-aalala. Pag-uwi, buong galak na ipinakita ni Elias kay Mang Ruben ang violin. Tay, binigyan po ako ng violin. Sasali po ako sa Cultural Day. Saglit na natahimik si Mang Ruben. Pinagmamasdan ang anak habang masiglang sinusubukan ang hawak na instrumento. Sigurado ka bang yan ay para sa'yo, anak? Baka naman pinapagawa ka lang para mapahiya.
Hindi po tay, kahit sira, susubukan ko po itong pag-aralan. Si nanay nga po, violinist noon, baka po may natira sa dugo ko. Sagot ni Elias, sabay kingdat. Napangiti si Mang Ruben, bahagyang kinakabahan ngunit dama ang determinasyon ng anak. Mula noon, gabi-gabi nang nag-e-ensayo si Elias sa ilalim ng lampara. Bagamat wala siyang formal na training, ginamit niya ang natutunan niya mula sa pagbabasa ng lumang libro ng ina, ang mga rhythm na itinuro ni Sir Manuel at ang mga basic note reading na pinakita ni Angela noong nakaraang linggo. Kahit hindi niya pa lubos na naiintindihan ang posisyon ng daliri o tamang posture, sinusunod niya kung ano ang sinasabi ng pakiramdam at tenga. Isang hapon, dumaan si Angela sa harap ng bahay nila. Narinig niya ang tunog ng violin. Pilit man at hindi perpekto, ngunit may ritmo at damdamin. Elias, tawag niya. Lumabas si Elias, may hawak pa ring bow. Pasensya na, maingay yata. Hindi, gusto mo bang turuan kita ng konti? Tanong ni Angela. Yung basics lang, tama ang paghawak, tamang nota. Hindi makapagsalita si Elias, napanganga na lang. Sigurado ka? Oo naman, para saan pat may violin din kami sa bahay. Nakakatuwa ka nga eh, kahit walang teacher, pilit mong ginagawa. Sa ilalim ng puno ng mangga sa may likod ng bahay, doon sila nagsimula. Tinuturuan siya ni Angela kung paano iayos ang bow kung saan nakapwesto ang daliri sa fingerboard at paano makuha ang tamang tono. Dahan-dahan lang, sabi ni Angela. Hawak ang kamay niya upang i-guide ang stroke. Hindi ito puwersahan, parang paghinga lang. Sa bawat araw ng ensayo, tila mas naging tahimik at matatag si Elias. Pinagtatawanan pa rin siya ng iba, lalo na ng mga kaklase niyang nalaman na sasali siya sa Cultural Bay kahit wala pang isang buwang nagsasanay. Ngunit hindi na siya bumibigay. Alam niyang mas mahalaga ang musika sa panlalait ng iba. Bahala na, kahit madapa ako sa entablado basta ginawa ko ang lahat. Bulong niya isang gabi bago matulog. At habang inilalagay niya ang violin sa gilid ng lumang kama, hinaplos niya ito na para bang isa na itong kaibigan. Hindi perpekto, hindi bago, pero andoon upang tulungan siyang marinig ang sarili. Wala siyang ideya na ang mismong instrumentong yon na ginamit upang ipahiya siya ay magiging tulay ng isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang buong buhay. Mula sa araw na isinuot ni Elias sa kanyang balikat ang lumang violin na iniabot ni Sir Manuel, naging bahagi na ito ng kanyang katauhan. Araw-araw matapos ang klase, sa halip na makipaglaro sa ibang bata o tumambay sa tindahan, tinatahak niya ang mabatong daan pauwi, hindi para magpahinga, kundi para mag-ensayo. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanilang bahay, doon niya isinilang ang kanyang sariling mundo, isang mundong binubuo ng katahimikan, tunog ng kalikasan at mga nota ng pangarap. Sa simula, wala siyang malinaw na direksyon. Hindi niya alam ang tamang estilo, kung kailan dapat igalaw ang bow o kung paano bumuo ng isang malinaw na tono. Ngunit hindi ito naging hadlang. Sa halip, sinubukan niyang pakinggan ang paligid, ang hampas ng alon, ang ihip ng hangin, ang maliliit na yabag ng mga ibon sa itaas ng puno. Mukhang may ritmo na yung dagat, tay. Biro niya minsan habang kausap si Mang Ruben habang binabalot ng niyog ang lambat. Pag natutunan mong tugtugin ang ritmo ng dagat, baka ikaw na ang unang musikero ng bayang to, sagot ni Mang Ruben na sinabayan ng mahinang tawa. Habang patuloy ang kanyang pangsasanay, dahan-dahan niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Ang dating matinding kaba sa tuwing hinahawakan ng violin ay napalitan ng respeto. At kahit hindi perpekto ang kanyang tunog, nagiging mas malinaw na ito sa bawat araw. Hindi teknikal, ngunit totoo. Elias, ayusin mo lang ang posisyon ng daliri mo sa G-string. Medyo off yung tono, sabi ni Angela isang hapon habang pinagmamasdan siya. Ganito po ba? Tanong niya habang inaayos ang posisyon ng kanyang daliri sa fingerboard. Angela nodded and leaned closer. Mas malapit pa. Tapos pakinggan mo kung umaayon sa hininga mo.
dapat parang natural lang. Unti-unting nadadagdagan ang kaalaman ni Elias sa tulong ni Angela. Palihim siyang humahanga sa tiyaga ng dalaga. Hindi siya pinagtatawanan, hindi rin siya minamaliit. Kung tutuusin, parang si Angela pa ang mas may tiwala sa kakayahan niya kaysa sa sarili niya. Tuwing Sabado ng umaga, pinupuntahan siya ni Sir Manuel upang bigyan ng simpleng lesson sa basic theory. Sa lumang pisara sa gilid ng bahay, ginagamit nila ang piraso ng chalk upang gumuhit ng musical staff, basic scales at ilang chord progressions. Sa musika, Elias, hindi kailangan ng perpektong instrumento. Ang kailangan, puso. Kapag nahanap mo ang tamang koneksyon sa pagitan ng damdamin at ng nota, kahit sirang violin, makakagawa ka ng musika. Wika ni Sir Manuel habang sinusulat ang Do-Re-Mi sa pisara. Sir, papaano ko po malalaman kung tama na yung ginagawa ko kapag hindi ka na tumitingin sa daliri mo at ang tenga mo na ang nagsasabi kung saan ka papunta? Doon mo malalaman na natuto ka na. Sagot ng matanda, sabay kindat. Ang ganitong mga payo ay naging gabay ni Elias sa mga susunod na araw. Sa bawat pagdampi ng bow sa string, sinasanay niya ang sarili hindi lang makinig, kundi maramdaman ang bawat tunog. At habang ginagawa niya ito, tila mas lalo siyang nakakaramdam ng koneksyon. Hindi lang sa violin, kundi sa kanyang ina, sa mga alon ng dagat at sa sariling puso. Isang gabi, habang sinasagap ang malamig na hangin sa may bintana, kinuha ni Elias ang notebook kung saan niya sinusulat ang kanyang mga obserbasyon. Isinulat niya, ang musika ay hindi paligsahan ng tunog, kundi paglalakbay ng damdamin. Bawat pagkakamali, bahagi ng kwento. Bawat katahimikan, bahagi ng himig. Mula sa mga simpleng pagsasanay, unti-unti niyang nabubuo ang isang awit. Hindi ito mula sa libro. Hindi ito itinuturo ng kahit sinong maestro. Ito ay kanyang sariling komposisyon, bunga ng mga gabing puno ng pagpupunyagi at katahimikan. Habang lumalalim ang gabi, naririnig ng mga kapitbahay ang mahina ngunit marubdob na tunog ng violin. Hindi ito teknikal, ngunit kakaiba. May halong pangungulila, saya at pag-asa. Minsan humihinto pa ang ilang bata sa lansangan upang makinig, na para bang may dumaan na kakaibang simoy ng hangin. Nay, sino po yung tumutugtog? Tanong ng batang si Nico sa kanyang nanay. Si Elias yon, anak. Anak siya ni Mang Ruben. Natututo siyang tumugtog. Galing no? Sagot ng ina habang ngumiti. Maging ang dating tahimik na si Elias, napapansin na sa paligid. Hindi dahil sa husay niya, kundi sa tiyaga niyang hindi sumusuko sa kabila ng kakulangan. Isang gabi, matapos ang kanyang ensayo, lumapit si Mang Ruben sa kanya. May hawak itong lumang panyo at isang bote ng langis. Ito anak, ginagamit ito ng nanay mo noon para linisin ang violin niya. Hindi ko akalaing magagamit mo rin. Alam mo, kung naririnig ka ng nanay mo ngayon, siguradong proud siya. Salamat po, Tay. Tugon ni Elias, pinipigilan ang pagluha. Hindi ko man siya nakitang tumugtog, pero pakiramdam ko, narito siya. Sa gabing iyon, bago siya matulog, inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan ang violin. Hindi bilang kagamitan, kundi bilang alaala ng ina, inspirasyon ng musika at tanda ng kanyang pag-asa. Sa kanyang panaginip, nakita niyang tumutugtog siya sa gitna ng isang entablado, walang ilaw, walang tao, ngunit napapalibutan ng himig ng dagat at bulong ng hangin. Sa kanyang puso, alam niyang kahit hindi siya marunong tulad ng iba, kahit wala siyang makintab na sapatos o bagong uniform, mayroon siyang isang bagay na wala sa karamihan. Ang lakas ng loob na tumugtog sa gitna ng katahimikan. At doon nagsisimula ang tunay na musika, hindi sa perpektong tono, kundi sa tahimik ngunit matatag na pag-asa ng isang batang patuloy na nangangarap. Dumating ang pinakahihintay, o marahil para kay Elias, ang kinakatakutang araw ng Cultural Day. Mula pa lang sa agahan, ay tahimik na siyang nakaupo sa harap ng kanilang hapag. Hindi halos maubos ang kanin at pritong itlog sa pinggan. Sa harap niya ay nakapatong ang lumang violin,
Maingat na nilinis at tinapala ng bitak gamit ang pandikit at manipis na tela. Pinilit niyang ayusin ito sa abot ng makakaya. Maging ang bow ay binalutan niya ng PC upang mapalitan ang nawawalang bahagi. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Mang Ruben habang nililigpit ang pinagkainan. "Hindi ko po alam kung handa na ako, Tay, pero pupunta pa rin po ako." Sagot ni Elias, sabay ngiti na puno ng kaba. Sapat na ang puso sa ganyang pagkakataon. Hindi lahat ng tumutugtog ay handa, pero ang tunay na magaling, tumutugtog pa rin. Sagot ni Mang Ruben habang tinatapik ang kanyang balikat. Maaga pa lang ay puno na ang eskwelahan. Dumagsa ang mga estudyante, guro at mga magulang. May mga bisita pa mula sa DepEd at ilang lokal na opisyal na inimbitahan ni Ma'am Rosario upang ipakita ang pag-unlad ng paaralan. Makukulay ang mga palamuti sa entablado, may mga banderitas, halaman sa gilid at mga kurtinang pulat-puti na tila simbolo ng kagalakan. Sa likod ng entablado, nagsimula ng mag-ayos ang mga kalahok. Ang mga anak ng mga politiko ay suot ang mamahaling barong at terno. May sarili pang glam team para sa buhok at makeup. Sa kabilang dako, nakaupo si Elias sa isang silyang kahoy, hawak ang kanyang violin na nakabalot sa lumang panyo. Suot niya ang malinis ngunit luma niyang uniform, pinlansa ng mabuti ni Mang Ruben. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Nestor habang lumapit kasama ang ilang kaibigan. "Aba, may violin pa talaga? Baka mamaya masira yan sa entablado. Hayaan mo na siya," dagdag ng isa. "Pang-intermission lang yan para mas gumanda ang performance natin pagkatapos niyang mapahiya." Hindi sumagot si Elias. Nakayuko lang siya habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Sa likod ng stage, si Ma'am Rosario ay tila sabik na sabik. Lumapit siya kay Sir Manuel, sabay sabing, "Siguraduhin mong sumunod siya sa lineup. Ayokong mawala siya sa sequence. Malinaw ba?" Tumango si Sir Manuel. Halatang alanganin. "Ma'am, sigurado po ba kayong ito ang tama? Gusto pong makita kung hanggang saan siya dadalhin ng payabangan niya. Let's give the audience a little comedy before the main event." Sagot ni Ma'am Rosario, sabay tawa. Sa mismong program proper, isa-isang lumabas ang mga kalahok. May mga nagsayaw ng katutubong sayaw, may tumula at may tumugtog na mga modernong pyesa gamit ang saxophone, piano at gitara. Ang audience ay tuwang-tuwa, lalong-lalo na sa mga batang may sariling team ng taga-ayos at may kasamang digital presentations. Bawat pagtatanghal ay sinasalubong ng palakpakan. Bawat isa ay may sarili ng mga tagahanga. Ngunit habang papalapit ang oras ng kanyang performance, mas lalo lang lumalakas ang pintig ng puso ni Elias. Susunod na po ang isang espesyal na pagtatanghal mula sa grade 6, isang violin solo ng estudyanteng si Elias Ruben, anunsyo ng MC. Tahimik ang paligid, maraming nagkatinginan, ang ilan ay nagtaas ng kilay. Marami ang hindi nakarinig pa sa pangalang iyon. Ngunit si Ma'am Rosario, nakaupo sa harap, ay bahagyang nakangiti. Tila sabik na sabik sa anong kahihiyan ang magaganap. Pumasok si Elias sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay tumama sa kanya. Sa gitna ng mga dekorasyon at ng maraming manonood, tila siyang alon sa gitna ng bagyo. Payapa sa panlabas, ngunit gulo-gulo sa loob. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang violin, inilagay sa balikat, at dahan-dahang tinapik ang bow sa string. Sa unang himig na lumabas, ramdam niya agad ang tensyon. Medyo pumiyok ang tunog. May mga narinig na mahinang tawa sa audience. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip na tumigil, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang sarili. Ang kanyang paghinga, ang kanyang puso, at ang kanyang damdamin. Unti-unting nagbago ang tugtog. Mula sa hilaw na simula, lumitaw ang mga nota na puno ng damdamin. Hindi ito perpekto, ngunit may kurot sa bawat galaw ng bow. Ang melodiya ay simple, ngunit buo. Parang alon sa umaga. Dahan-dahan, marahan at nakaaantig. Ang mga mata ng audience ay unti-unting tumigil sa paggurap. Ang mga taong kanina'y nagtatawanan
ay ngayon ay tahimik. Maging si Ma'am Rosario ay napatigil sa pagsusulat sa kanyang program sheet. Si Sir Manuel, na kanina'y nananalangin sa tabi ng stage, ay napaluha habang pinagmamasdan ang kanyang estudyanteng tinuring na walang pag-asa. Sa bandang dulo ng kanyang performance, may isang mahinang crescendo, isang build-up na ila naghahatid ng kuwentong hindi nila alam na umiiral. Parang pag-akyat ng araw sa dapitapon o pagbabalik ng isang matagal nang nawalang alaala. Maging si Angela na nakaupo sa likod ng auditorium ay hindi mapigilang mapaluha. Pagkatapos ng huling nota, dumaan ng ilang segundo ng katahimikan. Wala pa ring kumikibo. Tila natulala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Hanggang sa may isang batang babae na marahang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa buong bulwagan ay nagsimulang pumalakpak. Hindi isang palakpak na dahil lamang sa tapos na ang performance, kundi palakpak na puno ng paghanga. Isa-isang tumayo ang mga guro, ang mga magulang at maging ang mga opisyal na bisita. Standing ovation. Si Elias ay nanatiling nakatayo. Hawak pa rin ang violin. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya, gulat, kaba o tuwa. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakarinig siya ng palakpak na para sa kanya. At sa likod ng stage, nakaupo si Ma'am Rosario. Natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang batang minsan niyang ginamit upang pagtawanan ng madla, ngayoy tinatanghal ng buong paaralan bilang isang tunay na alagad ng sining. Sa araw na iyon, hindi lang si Elias ang tumugtog. Tumugtog ang lahat ng pinagsama-samang sakit, pangarap at paninindigan na pinanday ng maraming gabing tahimik na ensayo sa ilalim ng punong mangga. At sa bawat nota, ipinakita niya na kahit ang isang batang walang yaman, walang suporta at walang koneksyon ay kayang punuin ang buong mundo ng musika kung ang puso niya ang pinanggagalingan nito. Nakahinto ang buong bulwagan. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikang sinundan ng pagtatapos ng tugtog ni Elias. Isang uri ng katahimikan na hindi dala ng pagkalito kundi pagkamangha. Parang may kumalabit sa puso ng bawat nakarinig. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kahit sila ay hindi inaasahan. Si Elias nakatayo pa rin sa gitna ng entablado. Hawak ang kanyang sirang violin na parang biglang naging kasing halaga ng ginto. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya ngumiti. Tila hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa kanyang dibdib, nanatili ang mabilis na tibok ng puso. Ngunit sa kanyang mata, makikita ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Bravo! Mahinang bulong ng isang matandang lalaki na bisita mula sa division office ng DepEd bago palakpakan. Ang mahinang palakpak ay sumunod ng marami pang iba. Hanggang sa buong auditorium ay napuno ng tunog ng paghanga. Hindi dahil kilala nila ang batang tumugtog, kundi dahil dama nila ang laman ng kanyang musika. Sa gitna ng audience, napaluha si Angela. Hindi niya sukat akalain na ang batang lalaking tinuruan niya ng simpleng nota sa ilalim ng puno, ang parehong batang tinutukso at binabaliwala ng karamihan, ay kayang magpatahimik ng buong eskwelahan gamit lamang ang puso at isang sirang violin. Grabe siya, bulong ng kaklase nilang si Rowena habang napapatingin sa entablado. Ang ganda, ang sakit pakinggan, pero ang linis. Parang may kinukwento, dagdag pa ng isa. Maging ang mga dating nangungutya kay Elias ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Nestor na madalas manira at mang-insulto ay natigilan. Halatang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi na siya makapagsalita. Ang inakalang intermission act lang ay tila naging main event ng buong programa. Sa faculty row, nanabiling tahimik si Ma'am Rosario. Pilit niyang kinokontrol ang sarili, ngunit hindi niya maikakaila ang pamumula ng kanyang mukha. Sa halip na kahihiyan ang umani mula kay Elias, siya mismo ang napahiya. Ang planong pagtatanghal na dapat sana'y maglalantad sa kakulangan ng bata, ngayoy naging entabladong nagpamukha ng sariling pangungutya sa inosenteng talento.
biglang umakyat sa entablado ang isang opisyal mula sa Division Office, si Mr. Season, isang dating tagapayo ng mga regional competitions sa musika. Hawak niya ang microphone at may ngiti sa labi. Mga guro, magulang at mga kabataang naripo ngayon, hindi ko mapapalampas ang pagkakataong ito. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito ay upang maghanap ng bagong scholar para sa music development program ng ating lalawigan. At sa aking palagay, nahanap ko na. Nagulat ang lahat. Nagtinginan ng mga guro, ang mga estudyante, maging si Sir Manuel ay napaatras sa kanyang kinauupuan. Elias Ruben, tawag ni Mr. Season. Halika, iho, pwedeng ikaw ang isa sa mga magiging kinatawan natin para sa susunod na regional training sa syudad. Bukas ang scholarship para sa'yo. Hindi agad nakagalaw si Elias. Tila hindi niya maintindihan kung totoo ang kanyang naririnig. Elias! Sigaw ni Angela mula sa audience. Umakyat ka na! Dahan-dahang lumapit si Elias sa harap ng opisyal. Hawak pa rin ang kanyang violin na may gasgas at bitak. Nang hawakan ni Mr. Season ang kanyang balikat, parang may bumagsak na ilaw sa harap niya. Hindi literal, kundi liwanag ng posibilidad na hindi niya kailanmang pinangarap. Akala niya ay tapos na ang kanyang tugtog. Hindi niya alam, doon pa lamang nagsimula ang awit ng kanyang buhay. Hindi ito technical na galing, mga guro. Hindi ito dahil sa mahal ang violin o mataas ang training. Ito ay musika mula sa puso. At yan ang hinahanap namin, dagdag pa ni Mr. Season. Sa backstage, si Sir Manuel ay tahimik na lumuluha habang hawak ang kanyang notebook. Isang taon na niyang sinusubaybayan si Elias, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kalalim na emosyon. Tumayo siya, lumapit sa likod ng entablado at niyakap si Elias mula sa gilid. Anak, ang galing mo. Ipinagmamalaki ka ng buong paaralan. Ngayon, sigurado akong pinagmamalaki ka rin ng ina mo mula sa langit. Salamat po, sir. Mahinang sagot ni Elias habang pinipigilan ng luha. Para po ito kay nanay. Makalipas ang programa, bumalik si Elias sa dressing area kung saan tinanggal niya ang pinakalumang panyo na nakabalot sa violin. Doon niya inabot kay Angela. Para sa'yo na to, ikaw ang nagturo sa akin ng unang nota. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pinilit matuto. Hindi mo kailangang ibigay to, sagot ni Angela. Namumula ang pisngi. Ang musika ay sa'yo talaga. Pero sa puso mo siya unang tumunog, tugon ni Elias, sabay ngiti. Samantala, habang papalabas ng venue si Ma'am Rosario, pinigilan siya ni Mr. Season. Principal Rosario, mukhang kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay tungkol sa treatment ng mga bata. Narinig ko ang ilang kwento, hindi nakakatuwa. Natigilan ang principal at sa unang pagkakataon hindi siya makasagot. Kinagabihan sa tabing dagat, tahimik na naglakad si Elias habang hawak ang violin. Naupo siya sa paborito niyang bato, kung saan dati ay nagsisimula pa lang siyang mag-ensayo. Ngayon, may bitbit na siyang alaala, pagkilala at panibagong direksyon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang tumugtog muli. Sa paligid ay walang audience, walang palakpak, walang stage. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang tugtugin, ang pagbabalik sa pinagmulan. At habang pinapakinggan niya ang hampas ng alon at ihip ng hangin, alam niyang naroon ang ina niyang si Aling Lorna. Nakikinig, nakangiti, at sabay sa himig ng alaala na noon pa man ay nakaukit na sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw mula nang tumugtog si Elias sa Cultural Day, ngunit tila hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan. Ang kanyang pangalan, na dati hindi kilala at hindi pinapansin, ay ngayon paulit-ulit na binabanggit sa mga pasilyo ng paaralan, sa mga palengke ng barangay, at maging sa mga mesa ng mga guro. Hindi ito ang uri ng atensyong pinangarap ni Elias, ngunit ito ang bunga ng musika niyang totoo. Isang musika na tumagos sa damdamin ng lahat.
Sa tanggapan ng DepEd District Office, isang espesyal na pulong ang isinagawa kasama ang mga opisyales ng paaralan ng San Rafael Elementary School. Kabilang sa dumalo ay si Mr. Season, ilang regional supervisors at mismong principal na si Ma'am Rosario na noon ay halatang hindi mapakali sa kinauupuan. Napakaganda ng pagtatanghal ng estudyanteng si Elias Ruben. Ngunit higit sa galing niya sa musika, mas nakabahala sa amin ang mga uwento na lumabas matapos ang Cultural Day. Ani Mr. Season, habang sinusulyapan ang mga papel sa kanyang mesa. Anong klasing mga kwento, sir? Tanong ni Ma'am Rosario, pinipilit maging kalmado. May mga ulat na sinadyang ibigay kay Elias ang sirang violin mula sa lumang stockroom, hindi upang matuto kundi upang mapahiya sa entablado. Tama ba ito? Halos hindi makapagsalita si Ma'am Rosario. Napako ang kanyang tingin sa sahig. May misunderstanding lang siguro, sir. Wala po akong layuning ganoon. Ngunit bago pa siya makadagdag, nagsalita ang isang guro na sumama sa pulong, si Sir Manuel. Pasensya na po, pero ako mismo ang inutusan ni Ma'am Rosario na ibigay ang sirang violin kay Elias. Sinabi niyang sumunod lang ako at huwag na ako magtanong. Kung di ako nagkakamali, nasabi rin niya na let's give the audience a little comedy. Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid. Ang mga opisyales ay napatingin sa isa't isa. Si Mr. Season ay pumango, halatang hindi na nagugulat. Ma'am Rosario, wika ng isang regional supervisor. Ang pagiging leader ng paaralan ay hindi lamang tungkol sa disiplina at pagpapatupad ng alituntunin. Isa rin itong posisyon ng malasakit. At kung may intensyon man kayong ipahiya ang isang batang estudyante sa gitna ng entablado, kailangan itong imbestigahan. Hindi ito maliliit na issue. Agad silang nagdesisyon na suspendihin si Ma'am Rosario habang iniimbestigahan ang insidente. Balita itong agad kumalat sa buong paaralan at maraming guro ang hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Si Elias, nang marinig ang balita mula kay Sir Manuel, ay tila hindi alam kung matutuwa o malulungkot. Sir, ayoko naman pong mawalan siya ng trabaho, kahit ganon siya sa akin. Baka may pinagdadaanan din siya, ani Elias, habang nakaupo sa gilid ng music room. Hindi mo kasalanan ang hustisya, Elias. Ginawa lang ng mga tao ang tama, at hindi lahat ng parusa ay kapahamakan. Minsan, leksyon ito para sa pagbabago. Paliwanag ni Sir Manuel. Habang nagkakagulo sa loob ng paaralan, sa labas naman ay mayroong ibang sorpresa. Isang araw, may dumating na bisitang babae sa bahay nila Elias. Nakasuot ito ng simpleng blouse at maong. May dalang brown envelope at maliit na kamera. Siya si Aling Linda, isang field researcher mula sa isang cultural NGO na tumutok sa mga batang may likas na talento mula sa mga komunidad sa tabing dagat. Magandang hapon po. Si Elias po ba ito? Tanong niya kay Mang Ruben. Opo, ako po si Elias, sabay lapit ng binatilyo. Isa po ako sa mga dumalo sa Cultural Day. Nais po sana naming imbitahan kang magsalita at tumugtog sa nalalapit na programa namin para sa Cultural Roots of the Youth sa bayan. Magkakaroon po kasi ng exhibit para sa mga batang may talento at gusto ka po sana naming maisama. Hindi makasagot agad si Elias. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong klaseng imbitasyon. Tiningnan niya si Mang Ruben na bagaman tahimik ay halatang tuwang-tuwa. Kung hindi po nakakahiya, ma'am, pwedeng violin pa rin yung gamitin ko? Yung sirang violin po na gamit ko sa eskwela? Walang problema. Ang mahalaga ay hindi ang kasangkapan, kundi ang sining. Sagot ng babae habang nakangiti. Sa parehong linggo, lumabas din ang balita tungkol sa kasaysayan ng violin ni Elias. Sa tulong ni Angela, na naghanap ng impormasyon tungkol sa serial number ng instrumento, natuklasan nilang ito pala ay isa sa mga antigong violin na bahagi ng orkestra ng lalawigan noong dekada 70. Elias, hindi ka maniniwala? Yung violin mo, parte pala ng provincial orchestra noon. Kinamit yan sa national competition. Bungad ni Angela isang hapon habang daladala ang nakaprint na artikulo mula sa archive ng munisipyo. Grabe! Hindi ko akalaing may kasaysayan pala yung sirang violin na yun.
Bulalas ni Elias, habang hawak ang instrumentong tila biglang nabalutan ng mas malalim na kahulugan. Hindi lamang siya pinakinggan ng mga tao. Ngayon, sinusuri na rin ang kanyang sinimulang himig. Mula sa pandidiri ng ilang guro, siya ngayon ang kinikilala. At higit pa sa personal na tagumpay, naging daan ang kanyang kwento upang matuklasan muli ang mga nakabaong kasaysayan ng musika sa kanilang lugar. Isang linggo bago ang exhibit, ginawaran si Elias ng opisyal na scholarship grant para sa isang Provincial Music Development Program. Isinama ito ng LGU sa kanilang annual cultural budget at ang buong barangay ay nagpatawag pa ng programa upang formal na ipagdiwang ang pagkakapanalo ng anak ni Mang Ruben. Sa entablado ng barangay hall, hawak ang lumang violin, muling tumugtog si Elias. Ngunit ngayon, hindi na siya binabansagang anak ng mangingisda, kundi inspirasyon ng mga kabataan ng San Rafael. At habang tumutugtog siya ng isang bagong piyesa na siya mismo ang sumulat, naroroon sa harapang kanyang ama, si Angela, si Sir Manuel, at ang mga batang minsang nangutya sa kanya. Lahat ay tahimik, nakangiti at pinapakinggan ang himig ng isang batang minsang itinulak pababa, ngunit ngayoy ipinaas ng kanyang sariling pagbangon. Hindi pa man ganap na natatapos ang tag-init, ay nagsimula nang magbago ang takbo ng buhay ni Elias. Mula sa isang tahimik na batang lalaki na lumaki sa dalampasigan, siya ngayon ay inaasahang lumipat sa lungsod upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng musika. Sa ilalim ng isang regional scholarship program, napabilang siya sa isang pampublikong music high school sa Maynila. Isang oportunidad na minsan lamang iniaalok sa mga batang tulad niya. Isang gabi bago ang kanyang pag-alis, nakaupo si Elias sa baybayin, hawak ang lumang violin. Pinagmamasdan ang pagsayaw ng alon sa liwanag ng buwan. Wika niya habang lumalapit si Mang Ruben na may dalang termos ng kape. Kailangan ko na pong umalis bukas. Hindi ko po alam kung handa na ako. Tahimik na naupo si Mang Ruben sa tabi ng anak. Walang sino mang lubos na handa sa pag-alis, anak. Pero minsan, kahit hindi pa handa, kailangang umalis para lumago. Nagkatinginan silang mag-ama. At sa gitna ng katahimikan ay dama ang mabigat na pakiramdam ng paghihiwalay. Ngunit pareho rin nilang alam na ito ang tamang panahon. Nang gabing iyon, iniabot ni Elias ang sirang violin kay Mang Ruben. Tay, patisama po muna siya rito. Baka kailanganin kong matuto muna sa ibang paraan. Malo, anak. Tanong ng ama. Opo, mas gusto kong pag-uwi ko. Buo na ang sarili ko bilang musikero at hindi lang bilang batang tumugtog sa Cultural Day. Kinabukasan, sinamahan siya ni Angela at Sir Manuel sa terminal ng bus. May dala siyang isang maliit na backpack, ilang kasuotan, notebook at isang bagong violin na ibinigay ng LGU sa ilalim ng programa. Ang violin ay simpleng ngunit matibay. At sa unang pagkakataon, may hawak siyang instrumento na hindi kailangang tapalan o ipilit gumana. Hindi mo na ako tutulungan sa notes, biro ni Elias kay Angela habang inaayos ang kanyang bag. Naglagay ako ng kopya ng mga unang aralin natin sa envelope mo. Sagot ni Angela, nakangiti pero namumugto ang mata. Baka pagbalik ko, ikaw na ang magaling tumugtog. Biro pa ni Elias, hindi, ikaw pa rin. Pero this time, duet na tayo. Sagot ni Angela bago siya niyakap ng mahigpit. Pagdating ni Elias sa lungsod, agad siyang nilamon ng mabilis na takbo ng buhay. Ang dami ng sasakyan, taas na mga gusali at gulo ng tunog ay halos ikalito niya. Ang eskwelahan ay moderno at malawak. May mga silid na puno ng instrumento, mga guro na bihasa sa iba't ibang genre ng musika at mga estudyanteng sanay sa pagtatanghal. Sa unang linggo, ramdam ni Elias ang layo na sa kanilang baryo. Habang ang iba ay may mga personal tutors, may sariling studio sa bahay at mga magulang na parehong musikero, siya ay isa lamang simpleng batang probinsyano na natutong tumugtog sa ilalim ng punong mangga. Sa unang klase sa violin, halos mapahiya siya. Mali ang kanyang posture, hindi sapat ang kanyang vibrato,
at hindi niya gamay ang ilang terms na karaniwan sa mga estudyante roon. Elias Ruben, right? Tawag ng kanilang guro, si Maestro Alvarez. Tell me, where did you first learn how to play? Sa sarili ko po, at tinuruan din po ako ni Sir Manuel, ang guro namin sa San Rafael. Mahina niyang sagot. Tumango si Maestro Alvarez. Self-taught? Interesting. Let's see how that translates into performance. Minsan, habang nagpa-practice siya sa common area, napansin niya ang isang grupo ng estudyante na nakatingin sa kanya at nagbubulungan. Pinag-usapan ang kanyang sapatos na kupas, ang kanyang lumang bag at ang kaulangan niya sa technical foundation. Probinsyano, mukhang nahuli sa panahon, bulong ng isa. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, nilakasan niya ang kanyang loob. Tuwing gabi, bukod sa kanyang assignments, paulit-ulit niyang inuulit ang mga lecture sa music theory. Tinutok niya ang sarili sa pagbabasa, panonood ng video tutorials at panlilimos ng kaalaman mula sa mga kaklase na handang tumulong. Minsan pa nga'y, tumambay siya sa music library hanggang magsara. Kopya ng mga mahahalagang aralin gamit ang kanyang lapis at notebook. Sa loob ng 2 buwan, napansin ni Maestro Alvarez ang pagbabago. You've improved. You listen more now, not just to your violin, but to the silence around it. That's rare in students your age. Salamat po, sir. Pinilit ko pong kabulin. Tugon ni Elias, bahagyang ngumiti. Isang araw, pinadalhan niya ng sulat si Mang Ruben. Doon niya ibinahagi ang kanyang progreso, ang mga bagong natutunan, at ang pagkagulat niya sa laki ng mundo ng musika. Mahal kong tay, narito po ako ngayon sa bagong mundong hindi ko akalaing mapapa sa akin. Marami pong pagsubok, marami pagkukulang, pero bawat nota na tinutugtog ko, iniisip ko si nanay, iniisip ko ang alon ng dagat sa San Rafael, iniisip ko kayo. Huwag po kayong mag-alala, lahat ng ginagawa ko para rin sa pagbabalik ko sa inyo. Kasama ng sulat ang isang maliit na SD card na may video niya habang tumutugtog ng isang piyesang klasikal sa harap ng klase. Makikita roon ang kanyang seryosong ekspresyon, ang dahan-dahang pagkumpas ng bow at ang titig na puno ng tapang at kababaang loob. Sa kanyang sariling paraan, dinala ni Elias sa lungsod ang kanyang bayan, ang kanyang alaala at ang kanyang musika. At habang patuloy siyang umaakyat sa bagong mundong iyon, isang mundong mas komplikado, mas malamig at mas mahigpit, na nanatili siyang nakaapak sa simula ng lahat. Isang anak ng mangingisda, na ngayon ay musikero ng syudad, at sa bawat himig na kanyang nililika, dala niya ang alaala ng alon, ng punong mangga at ng lahat ng katahimikang minsang naging daan sa kanyang pinakamalalakas na nota. Habang patuloy ang pagtakbo ng mga linggo sa bagong eskwelahan ni Elias sa lungsod, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng pagiging banyaga sa mundong iyon. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng mga estudyanteng sanay sa entablado, sanay sa technical na musika, at may lakas ng loob na ipakita ang kanilang galing. Samantalang siya, kahit kaano man kalalim ang damdamin sa bawat pagtugtog, ay laging nakakaramdam ng kakulangan kapag ikinumpara sa mga kasabay niya. Ngunit sa likod ng pagkailang at tahimik na pangarap, dumarating din minsan ang pagkakataong may mga taong handang dumamay. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Sa pangatlong linggo ng kanyang ikalawang semestre, nakilala ni Elias sina Marco at Trina. Si Marco ay isang batang lalaking may matipuno at morenong pangangatawan, anak ng isang tubero sa Navotas. Hindi man siya mukhang classical musician, may kakaibang sigla at ritmo sa kanyang pagtugtog ng cello. Si Trina naman ay tahimik ngunit matalino, anak ng tindera ng kakanin sa palengke ng Cubao at violinist din sa parehong ensemble section ni Elias. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang practice session para sa inter-school ensemble competition. Nag-back out ang isa sa mga violinist kaya't kailangan ng rehearsal partner si Elias. Nasa gilid siya ng silid, binabasa ang sheet music nang lumapit si Trina. "Ikaw ba si Elias?" tanong ng dalaga. Bitbit ang kanyang violin case. "Opo, ako po yung pinasali ni Sir para pumalit kay Raymond.
Sagot niya, bahagyang nahihiya. Ako si Trina, violin din. Partner tayo sa duet section. Sabi ni Sir, kailangan nating ma-practice ang Spring ni Vivaldi. Yung Vivaldi, tanong ni Elias, may bahid ng kaba. Hindi pa po ako gaanong bihasa sa Baroque style. Okay lang, hindi ka nag-iisa. Sabay kindat ni Trina. Ako rin, kinakabahan. Pero teamwork naman to, hindi perpektuhan. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Sa bawat ensayo, natuto silang mag-adjust sa estilo ng isa't isa. Si Trina ang nagpaalala kay Elias ng halaga ng paghinga bago tumugtog, habang si Elias naman ay nagturo kay Trina kung paanong isalin ang damdamin sa bawat nota. Lumalim ang tiwala nila sa isa't isa, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa pareho nilang pinaghihirapan ang bawat pagsasanay. Sa sumunod na linggo habang naghihintay ng rehearsal, may lumapit sa kanilang binatilyo na may suot na kupas na hoodie at daladalang cello case. "Uy, kayong dalawa pala yung partner sa Vivaldi," sabi ng binatilyo. "Ako si Marco, cellist ako sa ensemble. Narinig ko yung last rehearsal nyo. Solid!" "Salamat," sagot ni Elias, bahagyang nagulat. "Hindi naman po kami magaling talaga. Hindi yan totoo," tugon ni Marco. "Yung tugtog mo, may puso. Hindi lahat ng marunong may puso. Karamihan kasi, puro nota lang. Kayo may kwento yung tugtog nyo." Mula noon, naging malapit si Marco sa kanilang dalawa. Tatlo silang madalas sabay mag-practice, sabay kumain sa cafeteria, at sabay maglakad pauwi. Sa loob ng ilang buwan, naging matatag ang kanilang samahan, isang munting pamilya sa gitna ng basalimuot at madilim na realidad ng lungsod. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pag-usbong ni Elias. Sa loob ng klase, isa sa mga pinakapopular at pinakamalagaluguban si Lance, anak ng isang kilalang musikero at direktor ng konservatory sa Maynila. Magaling si Lance, walang duda. Makinis ang kanyang galaw sa pagtugtog, pino ang teknik at palaging center of attention. Sa isang rehearsal, habang nagsasanay sina Elias, Trina at Marco sa silid, napadaan si Lance. Tahimik itong sumilip sa loob, sakang ngumiti ng sarkastiko. "Akala ko ba serious competition to? Pati ba naman street players pinapasali na ngayon?" Sabay tawa, habang sinusundan ng ilan pang estudyanteng tila alipores niya. Hindi pinansin ni Elias ang panlalait, ngunit sa puso niya, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil alam niyang totoo. Hindi siya kasing galing, kasing pino o kasing kinikilala. Pero iba ang musika sa kanya. Ito ang buhay niya, hindi lamang propesyon. Hayaan mo siya, sabi ni Marco habang sabay nilang pinunasan ang mga instrumentong ginamit. Kahit gaano pa kaayos ang tugtog niya, hindi naman siya marunong makinig. Kinagabihan, habang nasa dormitoryo si Elias, sinulat niya sa kanyang kwaderno, "Ang musika ay hindi para sa palakpakan. Ang musika ay para sa mamasandaling hindi mo kayang magsalita, pero kailangan mong marinig." Dumaan ang ilang linggo, lumalim pa ang samahan ng tatlo. Naging sandalan sila ng isa't isa, si Marco sa tuwing may problemang pinansyal, si Trina kapag sinusumpong ng anxiety, at si Elias sa tuwing bumabalik ang kaba at takot sa sariling kakayahan. Naging pamilya silang hindi pinili ng dugo, kundi ng pare-parehong pagsusumikap. Isang araw bago ang final selection ng ensemble performers, nakita ni Trina si Lance sa hallway. Tila may tinitingnang sirang case sa kamay. "Hindi mo yan gagawin," mahinang sabi ni Trina habang lumapit. Napatingin si Lance, halatang nagulat. "Anong sinasabi mo? Huwag mong galawin ang violin ni Elias. Kung galit ka, huwag mong ibunton sa instrumento." Tahimik lang si Lance, saka siya umalis nang walang salita. Hindi malinaw kung may balak man siya, pero isa lang ang tiyak. May mga mata nang nagmamatyag at hindi na siya makakilos ng basta-basta. Nang sumapit ang araw ng final rehearsal para sa selection ng performers sa regional competition, pinakilala sa harap ng buong faculty ang tatlong piling estudyante na bubuo ng core group, violin, cello at piano.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag ang pangalan ni Elias, Marco at Trina. Tumayo silang tatlo, tahimik ngunit puno ng kagalakan. At sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, sa harap ng mga mata ni Lance, napatunayan nila, hindi lahat ng magaling ay kailangan may koneksyon. Minsan, sapat na ang sipag, puso at mga kaibigang naniniwala sa iyo kahit kailan ay hindi mo hiningi. Elias, mas mahaba ang bow stroke mo sa second measure. Control your breathing. Sigaw ng maestro. Trina, support your vibrato with your wrist. Hindi puro fingers lang. Dagdag niya. Sa kabila ng pagiging mahigpit ng maestro, ramdam nila ang pagnanais nitong pagandahin ang kanilang performance. Tuwing gabing pagkatapos ng klase, tatlo silang magkaibigan na nagtutulungan sa pag-review ng notes, pag-aayos ng phrasing, at pag-ensayo ng dynamics. Para silang iisang katawan na pinapalakas ng pagtutulungan. Sa gitna ng isang rehearsal, napansin ni Maestro Alvarez si Elias na tila ibang timpla. Tumigil ito at nilapitan siya. May problema ba, Elias? Wala naman po, sir. Mahinang sagot niya. Pero halatang may bumabagabag sa isip. Kung ano man yan, isalin mo sa tugtog mo. Don't fight the feeling. Use it. That's how musicians survive. By making pain beautiful. Ang simpleng payo na iyon ay tila naging sandata ni Elias sa mga sumunod na araw. Tuwing mag-iinsayo siya, inaalala niya ang mga araw na pinagtawanan siya, ang mga gabing wala silang kuryente sa bahay, ang mga panahong hawak niya ang sirang violin ng ina. Hindi para malungkot, kundi para maramdaman muli ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Sa mismong araw ng Inter-School Music Festival, na puno ang Pasig City Auditorium, may mga mag-aaral, guro, mamamahayag at mga kinatawan mula sa iba't ibang music foundation. Si Maestro Cedric ay nasa gitna ng unang hanay, seryosong nakatingin habang pinagmamasdan ang bawat papasok sa entablado. Ready na ba kayo? Tanong ni Trina habang nasa backstage. Elias, Marco, Trina, kayo ang napiling pangunahing grupo para sa opening act ng Inter-School Music Festival sa Pasig City Auditorium. Anunsyo ng maestro na tila may lihim na tuwa sa tinig. Ha? Kami po? Gulat ni Trina habang hindi makapaniwala. Oo, narinig kayo ni Maestro Cedric, ang head conductor ng Philippine Philharmonic Orchestra. Nang minsang mag-inspeksyon siya ng rehearsals last week, gusto raw niyang panooring muli, this time sa stage. It's a rare chance. Maghanda kayo. Para bang tumigil ang mundo ni Elias sa sandaling iyon, ang marinig ang pangalang Philharmonic ay tila napakalayo sa dati niyang mundo sa San Rafael, isang lugar kung saan ang musika ay himig ng alon, hindi ng mga orkestra. Hindi po ba sila yung mga tumutugtog sa mga malalaking teatro? Tanong niya, hindi maalis ang kaba sa tinig. Oo, at kung magustuhan nila ang performance ninyo, may posibilidad kayong maimbitahan sa kanilang Summer Mentorship Program. Dagdag pa ni Maestro Alvarez. Pero huwag kayong magmadali sa tuwa, maghanda muna, mahigpit ang kriteriya ng panel. Kinagabihin, habang naglalaad pa uwi si Elias kasama sina Marco at Trina, naging tahimik ang lahat. Pakiramdam ni Elias ay bigla siyang bumalik sa baybayin. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at puno ng tanong ang isip. Elias, wika ni Trina, anong iniisip mo? Iniisip ko lang, paano kung hindi sapat? Paano kung hindi sapat yung natutunan ko? Paano kung hindi pa rin ako kasing galing ng mga anak ng mayayaman? Huminto si Marco at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Elias sa mundong banyaga, sapagkat natagpuan na niya ang mga tunay na kaibigan, mga taong hindi lang kabahagi sa himig, kundi kasama rin sa bawat katahimikan ng kanyang paglalakbay. Dumaan ang mga araw na puno ng ensayo, takdang aralin at hindi mabilang na pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, naging mas matatag si Elias. Sa tulong ni Marco at Trina, unti-unti siyang nasanay sa disiplina ng syudad, hindi lamang sa oras at galaw, kundi sa mabigat na paghuhusga ng mundo na minsan ay mabilis umangat ng iba, ngunit doble ang bigat sa mga tulad nilang galing sa laylayan. Isang hapon, habang papasok sila sa auditorium para sa rehearsal ng Inter-School Ensemble,
biglang dumating si Maestro Alvarez na may bitbit na magandang balita. Alam mo ba kung bakit gusto kang panoorin ng isang maestro ng Philharmonic? Dahil kahit kulang ang kagamitan mo, nararamdaman nila yung emosyon sa tugtog mo, yung sining sa puso mo. Hindi nila hinahanap ang mamahaling violin, kundi yung kaluluwa ng musika, at ikaw yon. Napayuko si Elias. Sa loob-loob niya tama si Marco, ngunit hindi pa rin niya mapigilang kabahan. Kahit ilang beses siyang sinabihang may galing siya, sa bawat pagharap niya sa malaking entablado, bumabalik ang takot na baka isa lang siyang aksidenteng naisingit sa mundo ng mahuhusay at may kaya. Sa mga sumunod na araw, naging masigla ang rehearsals. Tinutukan sila ni Maestro Alvarez ng todo, binigyan sila ng mahihirap na piyesa at tinuruan ng disiplina sa entablado. Kahit hindi pa, wala nang atrasan, sagot ni Marco. Si Elias ay tahimik lang. Ngunit sa kamay niyang hawak ang violin, hindi na nangingingik tulad ng dati. Humima siya ng malalim, ipinikit ang mata at inalala ang dagat ng San Rafael, ang punong mangga at ang tinig ng kanyang ina. Sa unang tugtog, maririnig ang mahinang tono ng cello ni Marco. Sinundan ito ng bahagyang arpeggio mula kay Trina. At sa sandaling sumama si Elias sa melodya na balot ng kakaibang himig ang buong bulwagan. Wala itong ingrandeng pasok. Wala ring sobrang teknikal. Ngunit bawat nota ay buo, may kwento at may direksyong pinatutunguhan. Sa dulo ng kanilang tugtugin, ilang segundo ng katahimikan ang namayani bago sumabog ang palakpakan mula sa buong auditorium. Si Maestro Cedric ay hindi pumalakpak agad, ngunit nang tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan at tumango, alam nilang iyon na ang pinakaimportanteng tugon. Matapos ang performance, tinawag sila sa isang sulok ng event organizer. Maestro Cedric would like to meet you three, sabi ng staff. Habang naglalakad papunta sa reserve lounge, halos hindi makapaniwala si Elias sa bilis ng pangyayari. Nang makaharap nila si Maestro Cedric, mumiti ito at sabay sabing, "You three are raw, untamed, but that's what makes your music honest." Lumapit siya kay Elias at inilapat ang kamay sa balikat nito. "Ikaw, binata, sumulat ka ng piyesa mo. Ipakita mo sa akin sa mentorship. Gusto kong marinig ang sinasabi ng puso mo gamit ang sarili mong komposisyon." Halos hindi makakilos si Elias. Sa kanyang isip, para bang narinig niya ang tinig ng kanyang ina ng alon at ng punong mangga. At sa wakas, narinig din ito ng mundo. At sa araw na iyon, habang nakaupo silang tatlo sa gilid ng auditorium, pagod ngunit masaya, ramdam nila ang bagong simula. Hindi na lamang sila mga batang nakikisabay. Sila na ngayon ang bumubuo ng sariling tinig. Isang tinig na hango sa hirap, sa pag-ibig, at sa walang sawang pag-asa. Makalipas ang mahigit 1 taon ng masugid na pag-aaral. Matinding ensayo at hindi mabilang na mga pagtatanghal, sa wakas ay muling nakabalik si Elias sa bayang kanyang pinanggalingan, ang San Rafael. Ang pagbabalik na ito ay hindi lamang simpleng pagbisita, kundi isang pagbabalik loob sa sariling ugat at alaala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tahimik at kinukutya. Siya na ngayon ay binansagang batang musikero ng Maynila, isang kinatawan ng probinsya sa mga regional festival, at isa sa pinakabatang scholar sa ilalim ng mentorship ni Maestro Cedric. Bago pa man bumaba ng jeep na sinakyan niya mula sa lungsod, tanaw na niya ang mga luntiang palayan at ang pamilyar na asul ng dagat. Kumalabog ang puso niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik, sa kanyang ama, sa punong mangga, sa alon, at higit sa lahat, sa mga alaala ng kanyang ina na hindi niya kailanman nakalimutan. Pagbaba niya sa harap ng tindahan ni Aling Bebang, halos sabay-sabay siyang napansin ng mga matatanda at bata. May nagtakbuhan, may napahinto sa pagbibilad ng isda. Isa si Mang Berto, ang tricycle driver, ang unang bumati. "Elias, anak ka ni Ruben, di ba?
Abay, parang artista ka na ngayon ah. Sabay tawa at tapik sa balikat ng binata. Ngumiti lang si Elias at bahagyang yumuko bilang paggalang. Kamusta na po kayo, Mang Berto? Ayos lang, iho. Pero ikaw yata ang ayos na ayos. Halika, sasabay na kita kay Ruben. Sinundukan niyo ba ng tatay mo? Hindi na po, gusto ko sanang sorpresahin, sagot ni Elias. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nakita niyang nakaupo si Mang Ruben sa ilalim ng niyog, hawak ang lambat na tinatahi. Tay, mahinang tawag ni Elias. Napalingon si Mang Ruben. Sa unay tila hindi siya makapaniwala. Tumayo agad ito at agad na niyakap ang anak, mahigpit, puno ng pananabik at luha. Anak! Anak ko! Paulit-ulit niyang sabi habang pinipisil ang pisngi ni Elias. Tignan mo yung katawan mo, parang hindi ka nasanay sa araw. Namiss ko po kayo, tay. Bulong ni Elias habang pinipigilan ng luha. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng gasera, ikinuwento ni Elias ang lahat. Ang kanyang unang performance sa Maynila, ang ensayo kay Maestro Cedric, ang mga bagong kaibigan, at ang mga komposisyon niyang isinulat mula sa mga alon at alaala ng kanyang ina. Hindi ko po kaya to kung hindi dahil sa inyo, tay. Salamat po sa pagtanggap sa akin, kahit minsan ay natakot ako sa pagbabago. Tumango lang si Mang Ruben, matay bahagyang mapula sa luha. Ang musika mo, anak, ay hindi lang sa'yo. Sa amin yan, sa nanay mo, sa buong San Rafael. Kinabukasan, isang sorpresang anunsyo ang ipinaskin sa barangay center. Pagbati kay Elias Ruben, scholar ng probinsya at kinatawan sa National Youth Music Festival. Magkakaroon ng libreng pagtuturo ng musika para sa mga bata. Kasama ng anunsyo ang larawan ni Elias habang hawak ang violin sa entablado ng Cultural Day. Isang taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga bata sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng eskwelahan. May dala silang kalderong walang laman, stick, lumang gitara na may 2 string, lata ng biskwit, lahat ng pwedeng gamitin sa musika. Turuan mo po kami, Kuya Elias. Sigaw ng isa, si Nico, na anak ng labandera sa kanto. Tumawa si Elias. Walang problema, pero unang lesson natin, makinig. Makinig sa paligid. Anong naririnig nyo? Alon po, sagot ng isa. Huni ng ibon. Dagdag ng isa pa. Yan ang unang musika ninyo. Tandaan ninyo, bago nyo basahin ang nota, dapat matuto muna kayong makinig. Turo niya, sabay upo sa lupa at pinatong ang violin sa balikat. Bumalik rin sa eksena si Sir Manuel, na ngayoy retired na, ngunit sinadya talaga ang pagbalik para lang makita si Elias. Sir, tawag ni Elias, sabay takbo palapit at yumuko bilang paggalang. Hindi ko palalampasin to, Elias. Sagot ng guro habang pinagmamasdan ang batang minsay pinagtangkaang pahiyain, na yon ay ginagalang ng buong barangay. Wala ka na sa lumang silid ng eskwela, nasa gitna ka na ng puso ng mga bata. Pinalakpakan si Elias ng mga magulang na dumalo. Tumayo siya sa harap ng mga bata at gamit ang kanyang bagong violin, ngunit suot pa rin ang lumang panyo ng ina na binalik ni Mang Ruben. Nagsimulang tumugtog ng isang himig na siya mismo ang sumulat. Isang kwento ng dagat, ng pangarap at ng tahanan. Sa bawat nota, naalala niya ang pinanggalingan. Naalala niya ang gabing ginamit siyang panakot sa kahihiyan. Ang mga mapanuring tingin, ang mga malalamig na salita. Pero higit pa riyan, naalala niya ang ngiti ni Angela habang tinuturuan siya ng mga nota. Ang tiyaga ni Marco sa bawat pagkakamali at ang tapik ni Trina tuwing nauubos na ang loob niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dalampasigan, dumating si Angela. Galing siya sa kolehiyo at sinadyang bumalik ng San Rafael upang suportahan ang programa ni Elias. Malapit ka na talaga sa pangarap mo, ani Angela habang nakaupo sa tabi niya. Pero mas malapit pa rin ako sa simula ko. At sa'yo, sagot ni Elias, sabay ngiti. Sigurado ka bang babalik ka pa ng Maynila? Oo, dahil may dapat pa akong tapusin. Pero hindi para lumayo, kundi para balikan ang bayan ko ng mas marami pang kayang ibigay. Sa gabing iyon, pinakinggan nilang dalawa ang alon. Hindi bilang musika ng pangungulila, kundi himig ng pagbabalik. Sa puso ni Elias, alam niyang kahit san man siya makarating, babalik at babalik siya sa San Rafael.
hindi para mag-umpisa muli, kundi para magpatuloy sa isang awit na matagal nang nagsimula at ngayon ay handa nang ipamana sa susunod na henerasyon. Makalipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Elias sa San Rafael, tila naging bahagi na ng komunidad ang musika niya. Ang dating punong mangga sa gilid ng eskwelahan ay hindi na lang simpleng silungan ng mga bata. Ito na ngayon ang nagsisilbing silid-aralan ng sining. Araw-araw, naroon si Elias, hawak ang violin, nagtuturo ng mga basic skill, tamang tempo, at higit sa lahat kung paano makinig sa sarili bago tumugtog. Isang hapon, habang natuturo siya kay Nico kung paano gumawa ng simpleng melody gamit ang 2 string ng gitara, lumapit si Mang Ruben, may dalang basket ng buko at 2 malamig na soft drinks. "Anak, mukhang dumarami na ang estudyante mo," biro ni Mang Ruben habang ibinibigay ang soft drink sa anak. "Tay, natutuwa po ako sa kanila. Lahat sila, kahit walang tamang gamit, determinado. Parang nakikita ko po yung sarili ko sa kanila," sagot ni Elias habang pinagmamasdan ang mga batang masigasig na sumusunod sa tunog ng kanyang palakpak. "Hindi ka lang nagtuturo ng nota, anak, nagtatanim ka ng panibagong landas para sa kanila," sagot ni Mang Ruben, sabay tapik sa balikat ni Elias. Ngunit sa puso ni Elias, may bumubuo ng mas malalim na ideya. Hindi na sapat ang ituro lang ang simpleng punog sa ilalim ng puno. Kung tutusin, nararapat lang na magkaroon ang San Rafael ng isang lugar kung saan maaaring lumago ang sining ng mga kabataan. Isang pok na hindi lang silungan ng instrumento, kundi tahanan ng pangarap. Gabi-gabi, sa kanyang kwaderno, nagsimula siyang mag-sketch ng ideya. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. May bukas na espasyo sa gitna para sa practice sessions at mga silid para sa mga gustong matuto ng iba't ibang instrumento. Tinawag niya itong tahanan ng musika. "Angela," wika ni Elias sa isang tawag, "gusto ko sanang gumawa ng maliit na music center dito sa San Rafael. Hindi ito malaking proyekto, pero sana makapagsimula kahit papaano." "Bakit hindi?" sagot ni Angela, sabay ngiti mula sa kabilang linya. "Pwede kitang tulungan. Nasa architecture school na rin ako. Makakatulong ako sa layout, design, at kung paano ito magiging sustainable." "Sigurado ka?" tanong ni Elias. "Oo, Elias. Di ba ito yung dahilan kung bakit mo gustong bumalik? Para may mapag-ugatan ng mga pangarap." Sa tulong ni Angela at ng ilang guro sa San Rafael Elementary, inumpisahan ni Elias ang paggawa ng proposal. Inisa-isa niya ang halaga ng musika sa mga kabataan, ang potensyal ng mga batang gustong matuto ngunit walang kakayahan, at kung paanong ang simpleng inisyatibo ay maaring magbunga ng mas malawak na pagbabago sa komunidad. Sa loob ng 2 linggo, tapos na ang proposal. Kaagad itong ipinasa sa isang NGO na nagpopondo ng community arts program sa mga probinsya. Ang NGO na ito ay kilala sa pagtulong sa mga grassroots initiatives at pagbibigay ng grant sa mga proyekto na may layuning baguhin ang kinabukasan ng kabataan sa pamamagitan ng sining. Habang hinihintay ang resulta, patuloy ang pagtuturo ni Elias. Naglunsad siya ng mini recital sa barangay hall kung saan tumugtog ang mga estudyanteng natuto sa ilalim ng punong mangga. Si Nico ay tumugtog gamit ang improvised kahon. Si Leila ay nagsalita ng spoken word habang sinasabayan ng gitara ni Elias. At ang buong klase ay nagtanghal ng isang simpleng choral piece. Pagkatapos ng programa, lumapit si Kapitan Roy, ang barangay captain. "Elias, hindi ko akalaing ganito ka na pala kagaling sa pagtuturo. Lahat ng mga magulang dito sa barangay, pinupuri ka. Kung sakaling matuloy ang center mo, maglalaan kami ng bakanteng lote sa tabi ng daycare. Libre yon, basta ikaw ang mangunguna." "Salamat po, Kap," sagot ni Elias. "Makakaasa po kayong pagbubutihan ko." Ilang araw matapos ang resital, habang nasa bahay si Elias at tinutulungan si Mang Ruben sa pag-aayos ng lambat, dumating ang isang liham na may tatak ng NGO. "Elias, may sulat ka rito.
Galing sa Arts for All Foundation, sabay abot ni Mang Ruben. Nang buksan niya ito, halos mabitawan niya ang liham sa kaba. Nasa loob nito ang confirmation letter. Naaprubahan ang anyang proposal. Isang grant na nagkakahalaga ng 100,000 piso para sa materyales, instrument donation, at construction ng isang simpleng music center. Napaluhod si Elias sa lupa, hindi dahil sa bigat, kundi sa sobrang tuwa. Tay, nakuha po natin. Magsisimula na po ang tahanan ng musika. Bulong niya habang pumapatak ang luha. Sumunod na linggo, sinimulan agad ang unang hakbang. Si Angela ang nagpadala ng plano para sa layout ng center. Si Marco, na bumisita mula Maynila, ay nagdala ng mga sirang cello at violin para maayos at magamit muli. Si Trina, na ngayon ay assistant sa isang music studio, ay nagpadala ng mga beginner books at sheet music. Lahat sila ay tumulong, hindi dahil utang na loob, kundi dahil pareho silang naniniwala sa layunin ni Elias. 1 buwan pa lang ang lumipas, ngunit unti-unti nang tumatayo ang silungan. Sa likod ng eskwelahan, sa tabi ng daycare, lumilitaw na ang balangkas ng bagong bahay ng mga pangarap. Ang mga bata, araw-araw ay dumadaan sa lugar at masigasig na nag-aalok ng tulong. May nagbibitbit ng kahoy, may naghahakot ng buhangin, may nagpipintura ng pangalan sa lumang plywood na nagsisilbing pansamantalang signage, tahanan ng musika. Sa bawat araw ng paggawa, bawat butil ng pawis, bawat tawa at kanta habang binubuo ang estruktura, lalong tumitibay ang paniniwala ni Elias na ito ang kanyang misyon. Hindi lamang upang tumugtog, kundi upang lumikha ng daan para sa iba. Sa simpleng lote sa gilid ng paaralan, isang pangarap ang unti-unting naisa sa katuparan. Hindi para sa isa, kundi para sa buong komunidad. At sa kanyang puso, buo na ang layunin. Ang musika ay hindi dapat para sa piling tao. Ang musika ay para sa lahat. Bata, matanda, mayaman, mahirap. At sa bawat himig na kanyang itinuturo, itinatama at binubuo, isang panibagong kinabukasan ang binubuo rin. Isang kinabukasan kung saan hindi na kailangang ipahiya ng batang may pangarap. Sapagkat sa lugar na ito, ang pangarap ay may tahanan. At ang tahanan ay may musika. Muling naging payapa ang mga araw ni Elias sa San Rafael, ngunit sa ilalim ng tahimik na simoy ng hangin at sa likod ng bawat pagtuturo ng musika sa mga bata, may unti-unting lumalalim na damdamin na matagal na niyang pinipigilan. Isang damdaming hindi nasusukat ng nota, ngunit naririnig sa pagitan ng mga katahimikan. Damdaming unti-unting umusbong sa mga tawag, liham at pagbisita ni Angela. Isang Sabado ng hapon, habang inaayos ni Elias ang mga kahoy sa itinatayong music center, biglang bumusina ang isang tricycle sa labas ng bakuran. Paglingon niya, nandoon si Angela. Suot ang simpleng bestida, may dalang eco bag na puno ng mga drawing tubes at folders. "Angela!" Gulat na sigaw ni Elias, sabay takbo papalapit. "Akala ko po sa susunod na buwan pa kayo dadalaw." "Nabigla ka ba?" Tanong ni Angela, ngumiti. "Hindi ko naman mapigilan sarili ko. Gusto ko na ring makita ang sinimulan mong proyekto." Habang pinapakita ni Elias ang kalagayan ng gusali, ang mga haliging nilagyan ng isang simpleng ukit ng nota, ang gilid ng pader na sinimulan ng mural ng mga bata, at ang lumang upuan na inayos ni Mang Ruben, si Angela ay tahimik lang na nakikinig, humahanga. "Elias, ang galing mo. Hindi lang dahil tinuloy mo ang pangarap mo, kundi dahil sinama mo ang iba sa pangarap mo. Hindi ko po ito magagawa kung hindi ko nakita yung tiwala mo noon. Kung hindi ka tumabi sa akin nung pinagtawanan ako. Kung hindi mo ako tinuruan ng unang nota." Nagkatitigan silang dalawa. Wala ni isa ang nagsalita ng ilang saglit. Hanggang sa unti-unting ngumiti si Angela. "Hindi mo pa rin ako tinatawag sa pangalan lang. Lagi may po." Biro niya. Napakamot sa batok si Elias. Sanay lang po. Sanay lang ako." Natawa si Angela. "Hayaan mo, bibigyan kita ng assignment. Kapag natapos na ang center na to, dapat natutunan mo na akong kausapin ng walang po. Sigurado ka?"
Sagot ni Elias, nakangiti na rin. Baka pag nawala yung po, mawala rin ako. Chapter 2. Hindi, tugon ni Angela, sabay kurot sa braso niya. Basta huwag kang mawawala. Dumaan ang mga araw at mas naging madalas ang pagbisita ni Angela. Tuwing weekend, tumutulong siya sa pag-layout ng silid-aralan sa loob ng center. Siya ang nagsukat ng espasyo para sa storage ng instrumentong donasyon. At siya rin ang nag-sketch ng plano para sa maliit na entabladong gagamitin sa mga future recitals. Minsan, nakikita sila ni Mang Ruben na nagtatawanan habang sabay na pinipinturahan ng pader. Elias, sabay tawag ni Mang Ruben minsan habang inaabot ang martilyo sa anak. Mukhang mas kumpleto na yung tugtog mo ngayon ha? Anong ibig niyang sabihin, Tay? Dati yung tugtog mo, puro pangungulila. Ngayon may ligaya. Hindi ko man maipaliwanag, pero ramdam ko sa huli mong piyesa, mas may pag-asa. Napangiti si Elias. Totoo nga, mula nang dumating si Angela, mula nang hindi na siya mailap sa damdaming pilit niyang ikinukubli, mas naging buo ang bawat nota ng kanyang violin. Hindi lamang ito tugtog para sa isang layunin, kundi tugtog ng damdaming ayaw na niyang itanggi. Isang gabi, habang tahimik silang dalawa ni Angela sa may tabing dagat, bit-bit ang violin at isang maliit na upuan, nagbukas si Elias ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Angela, mahina niyang sambit habang inaayos ang violin sa kanyang balikat. Naalala mo pa ba yung unang araw na tinuruan mo ako ng nota? Oo naman, sagot ni Angela. Hindi kita makakalimutan. Nakasimangot ka habang pinipilit intindihin kung ano ang F sharp. Akala ko noon, kailangan kong magalingan para mapansin mo. Pero sa totoo lang, kahit wala akong maipakitang galing, naramdaman ko na agad yung malasakit mo. Hindi mo ako kinailangan maging magaling para samahan ako. Tahimik si Angela. Pinagmamasdan lang ang mukha ni Elias habang hinahaplos ng alon ang kanilang mga paa. Naging inspirasyon ka sa akin, Angela. Simula noon hanggang ngayon. At kung papayag ka, sana hindi lang sa nota tayo sabay. Sana pati sa buhay. Hindi agad nakasagot si Angela. Tiningnan niya si Elias na tila ba hindi na ang dating batang mahiyain sa eskwelahan. Sa harap niya ngayon ay isang lalaking natutong tumayo sa gitna ng pangungutya. Natutong magsalita gamit ang musika at ngayoy may lakas ng aminin ang nararamdaman. Elias, sagot ni Angela. Matagal ko nang hinihintay na marinig mo yan sa sarili mong tinig. Sabay silang ngumiti. Walang halik, walang drama, kundi isang sulyap na puno ng pangunawa at tahimik na pangako. Ang violin ni Elias ay hindi niya ginamit sa gabing iyon, sapagkat sa sandaling iyon, ang musika ay hindi kailangang tugtugin. Nasa pagitan ng kanilang katahimikan, ang himig na hindi kailangang ng nota. Nang malaman ito ni Mang Ruben, hindi siya nagtaka. Sa halip, tinapik niya si Elias at tinanong, "Hindi ka na ba aalis mag-isa?" "Hindi na po," sagot ni Elias, "na yung kasama ko na siya." Mas buo ang bawat pangarap. Lumipas ang linggo at habang papalapit ang formal na pagbubukas ng tahanan ng musika, naging bahagi na si Angela hindi lang sa estruktura ng gusali kundi sa kwento ng puso ni Elias. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang panaginip ang kanilang sinasakatuparan, kundi isang bagong kabanata na nililikha nilang magkasama. Isang kabanata kung saan hindi kailanmang nawala ang musika. Dahil sa piling ng tunay na pagmamahalan, ang himig ay nagiging tahanan. At sa tahanang iyon, natutunan nilang may awit palang hindi kailangang lumikha ng tunog. Kailangan lang ng dalawang pusong handang makinig. Minsan, sa gitna ng tagumpay, may dumarating na mga alok na hindi inaasahan. Mga pagkakataong pwedeng magbago ng kapalaran, ngunit may kapalit. Para kay Elias, ang katahimikan ng buhay sa San Rafael ay tila biglang nauga ng isang sulat mula sa isang prestigyosong akademya ng musika sa Maynila ang dumating sa kanyang pangalan. Elias Buenavista, nais ka naming imbitahan bilang isa sa 3 scholar para sa aming 2 taong master program in Classical String Studies. Ang simula ng liham na may embossed na logo ng Philippine Conservatory of Music. Nanlumo si Elias. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pasyang kailangan niyang gawin. Isang parte sa kanya ang halos mapasigaw sa tuwa
Ang dati pinagtatawanan, binigyan ng violin para lang ipahiya, ngayon ay inaanyayahan ng mismong institusyong pinapangarap ng marami. Ngunit, isang parte rin sa kanya ang biglang napuno ng pangamba. Paano na ang tahanan ng musika? Paano na ang mga batang araw-araw ay masigasig na nag-aaral sa ilalim ng kanyang gabay? At higit sa lahat, paano na si Angela? Hindi agad niya sinabi ang balita. Piniling tahimik muna, pinakiramdaman kung anong hakbang ang nararapat. Sa gabi, binabasa niya mulit-muli ang sulat habang naririnig sa labas ang tawanan ng mga batang estudyante niya. Sa araw, tinitingnan niya ang center habang iniisip kung kakayanin ba nitong mabuhay kung wala siya. Isang linggo ang lumipas, hindi niya namalayan na si Angela ay tila may nararamdaman na rin. Elias, tanong nito habang nililinis nila ang mga donasyong violin sa loob ng center. Parang ang lalim ng iniisip mo nito mga araw. Ah, wala naman, sagot ni Elias, pilit na ngumiti. Pagod lang siguro. Hindi na siya kinulip ni Angela, pero kita sa kanyang mga mata na hindi siya kumbinsido. Hanggang sa isang hapon, tinawag siya ni Mang Ruben habang nakaupo ito sa bangka, nag-aayos ng lambat. Anak, may nabalitaan akong liha mula Maynila. Totoo ba? Nagulat si Elias. Pupo, paano niyo po nalaman? Anak, hindi mo kayang itago yan. Kilala kita. Gusto mo bang umalis? Hindi agad nakasagot si Elias. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama. Parehong tanaw ang dagat. Hindi ko po alam, Tay. Gusto ko, pero natatakot ako. Kapag umalis ako, parang iiwan ko lahat ng sinimulan ko rito. Tahimik si Mang Ruben. Maya-maya'y nagsalita rin. Elias, minsan ang pag-alis ay hindi kawalan. Baka yan ang kailangan mo para lalo kang tumibay, para mas marami ka pang matulungan pagbalik mo. Pero ikaw pa rin ang masusunod, anak. Alam kong kaya mo ang alinman sa dalawa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng buwan, tinipon ni Elias ang ilang mga batang itinuturuan niya, kasama si Angela. At doon niya sinabi ang matagal na niyang kinikimkim. May alok po sa akin mula sa konservatory sa Maynila para mag-aral ng mas mataas na antas sa musika. Tahimik ang lahat. Si Nico, ang pinakamasigasig niyang estudyante, ay agad na nagsalita. Ibig sabihin po, aalis na kayo? Napatingin si Elias sa kanya, saka lumapit. Hindi ko pa alam, Nico. Pero kung aalis man ako, hindi ko kayo pababayaan. Gagawa ako ng paraan na may magtutuloy nito. Isa sa inyo, tumingin siya kay Angela. Angela, ikaw, kaya mong magpatuloy habang wala ako. Alam kong hindi ka musikero, pero alam mong itaguyod ang pangarap. Hindi ko yan magagawa mag-isa, sagot ni Angela. Nangingilit ang luha sa mata. Hindi ka mag-isa. Lahat kayo, magkasama. Isa lang akong bahagi ng musikang ito. Kayo ang bumubuo ng himig. Kinabukasan, dumating si Sir Manuel mula Maynila. Matanda na ito, ngunit nang mabalitaan ng balita, hindi napigilang bumisita sa paborito niyang estudyante. Elias, wika niya, ang pangarap mo noon, lumaki na, at ngayon humahanap na ito ng mas malawak na mundo. Tandaan mo, ang sining ay hindi dapat nakakulong sa isang baryo lamang. Ibig niyong sabihin, dapat ko pong tanggapin? Hindi ko sinasabing madali, pero minsan, ang musika rin ang nagtuturo sa atin ng timing. At ngayon anak, tila ito na yon. Nag-isip si Elias buong gabi. Sa harap ng altar na gawa sa lumang kahoy sa bahay nila, ibinulong niya ang desisyon sa kanyang ina na matagal nang wala. Nay, kung naririnig mo ako, sana gabayan mo ako. Ayokong mawalan ang mga batang to, pero ayokong palampasin ang pagkakataong mas matuto pa. Kinabukasan sa harap ng buong barangay, ipinaalam ni Elias ang kanyang pasya. Tatanggapin ko po ang alok. Lilipat ako sa Maynila. Ngunit hindi ito paalam. Ito ay panandaliang paghinto para sa mas malawak na awit. Tahimik ang lahat, pero hindi sa galit, kundi sa damdaming puno ng pag-asa. Pagbalik ko, magdadala ako ng mas maraming kaalaman, mas maraming instrumento, at higit sa lahat, mas maraming himig na hindi pa natin naririnig. Lumapit si Angela sa kanya. Elias, kung ano man ang matutunan mo doon, isulat mo. Ipadala mo sa amin. At kung dumating ang panahong handa na rin ako, susunod ako. Ngumiti si Elias. Hindi mo kailangang sumunod.
Kasama kita sa bawat tugtog. Sa kanyang pag-alis, bitbit ni Elias ang lumang violin na minsang ginamit upang siya'y ipahiya. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng kahihiyan. Isa na itong paalala ng kanyang pinanggalingan at ng musika ng kanyang puso. At sa bawat hakbang palayo, ang bawat tunog ng sapatos sa simento ay tila nota ng bagong awit na nagsisimula pa lamang. 2 taon. Sa panahong iyon, tila isang buong siglo ang lumipas para sa San Rafael at sa tahanan ng musika. Unti-unti, sa tulong nina Angela, Sir Manuel at ng buong komunidad, nagpatuloy ang klase sa center. May mga panahong kinukulang sa kagamitan. May mga panahong halos mawalan ng estudyante sa ulan at baha. Ngunit sa bawat araw na lumipas, patuloy ang pagtugtog. Samantala, si Elias nasa gitna ng lungsod, sa isang mundo ng mga maestro at ng mga salitang banyaga sa kanyang kinalakhan, ay patuloy na lumalaban. Sa bawat ensayo, may kaba. Sa bawat pagtatanghal, may hamon. Ngunit sa bawat nota, naroon pa rin ang kanyang puso. Hindi sa entablado, kundi sa maliit na baryo kung saan siya unang tumugtog gamit ang sirang violin. Sa panahong iyon, naging isa siyang ganap na musikero. Hindi lang sa teknikal na antas, kundi sa lalim ng kanyang pakikinig at paglikha. Sa huling taon ng kanyang programa, ginawaran siya ng parangal bilang Most Promising Community Musician, isang titulo na may kalakip na pondo para sa sino mang gustong bumuo ng proyekto sa kanyang sariling bayan. At kaya nga nang tuluyan na siyang makapagtapos, hindi na siya nagdalawang isip. Umuwi siya, hindi na bilang estudyante kundi bilang guro. Hindi na lang bilang anak ng mangingisda, kundi bilang alagad ng sining na may layunin, ibalik ang biyaya sa kanyang pinanggalingan. Pagdating niya sa San Rafael, may nakapaskil na streamer sa mismong kanto. Maligayang pagbalik, Elias. Mula sa terminal, sinalubong siya nina Angela at Mang Ruben. Si Angela, suot ang simpleng damit na may musika na mga nota sa laylayan, ay tila mas naging matatag, ngunit hindi pa rin nawawala ang lambing ng kanyang ngiti. Hindi mo kami sinabihan ngayon ng dating mo, wika ni Angela, sabay abot ng yakap. Mas maganda ang sorpresa, sagot ni Elias. At mas masarap ang yakap kapag galing sa pagod. Naglakad sila patungo sa tahanan ng musika. Pagpasok niya, hindi niya napigilang mapatitig. Sa dating lugar ng bakanting lote, ngayon ay may maayos na gusali. May silid-aralan, recording room, at isang maliit na outdoor amphitheater. Angela, ginawa niyong totoo ang pangarap. Ginawa nating totoo, sagot ni Angela. Hindi kami tumigil dahil alam naming babalik ka. Pumasok sila sa loob ng opisina. Doon, nagulat si Elias nang makita ang lumang violin na ginamit ng principal noon para siya'y ipahiya. Naka-frame at may caption na, "Mula sa pagkakahiya, tumindig ang himig." Angela, bakit mo to pinagawa? Dahil yan ang nagpapaalala sa amin kung saan ka nagsimula at kung gaano kalayo ang mararating ng isang batang hindi sumuko. Makalipas ang isang linggo, nagsimula ang proyekto ni Elias. Sa tulong ng grant na natanggap niya, naglunsad siya ng musika sa barangay, isang outreach program na nagtuturo ng libre at makabagong musikang Filipino sa mga batang walang kakayahang mag-aral sa syudad. Mula sa San Rafael, lumaganap ito sa karatig na bayan. Gumamit sila ng recycled materials bilang instrumento, nagturo ng voice training sa mga barangay hall, at nagtanghal sa mga palengke at plaza. Isang araw, habang nakatambay sa baybayin, lumapit si Nico, ngayoy binatilyong may sariling gitara. "Kuya Elias, totoo po bang pupunta kayo sa UNESCO conference sa Indonesia?" "Oo, inimbitahan nila akong magsalita tungkol sa musika sa komunidad," sagot ni Elias. Aalis ka na naman?" "Hindi na tulad ng dati. Babalik agad ako at sa susunod, baka ikaw na ang isama po." Napangiti si Nico. "Gusto ko pong maging katulad ninyo balang araw." "Hindi mo kailangang maging tulad ko, Nico. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang musika mo at gawin mo yon para sa iba."
Kinagabihan, nag-ayos si Elias ng ilang papeles para sa kanyang pag-alis. Paglabas niya ng bahay, naroon si Angela sa bakuran, bitbit ang isang kahon. "Ano yan?" tanong ni Elias. "Regalo," sagot ni Angela. "Binili ko yan gamit ang una kong sahod bilang layout artist." Pagbukas ni Elias ng kahon, nakita niya ang bagong violin, ginawa mula sa lokal na kahoy, may ukit ng alon sa likod ng katawan nito. "Angela, ang ganda, pero bakit mo ako niregaluhan ng bago?" "Para sa bawat lugar na pupuntahan mo, para maramdaman ng mundo ang alon ng San Rafael sa bawat tugtog mo." Tahimik si Elias, tumitig kay Angela. "Alam mo ba kung anong awit ang palagi kong pinatutugtog kapag iniisip kita?" "Ano?" "Yung walang nota, yung himig na kahit wala ka sa tabi ko, ramdam pa rin kita." Lumapit siya kay Angela, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. "Kapag bumalik ako, gusto kong ipagpatuloy hindi lang ang musika, kundi ang ating kwento." Ngumiti si Angela. "At kahit saan ka makarating, alam mong may bahay kang babalikan. May tahanan kang hindi mo kailanman iniwan." Nang gabing iyon, tinugtog ni Elias sa baybayin ang pinakasimpleng awitin. Isang tugtog na hindi komplikado, hindi teknikal, ngunit puno ng damdamin. Sa dilim ng gabi sa liwanag ng buwan, muling narinig ang tinig ng batang minsang ipinahiya. Ngayon, hindi na siya pinagtatawanan. Ngayon, pinakikinggan siya ng buong mundo. At sa bawat nota na kanyang pinakawalan, dala niya ang alaala ng lahat ng unos na kinaharap niya. Mula sa isang sirang violin hanggang sa tugtog ng kanyang puso, isang musikerong hindi lang tumugtog, isang musikerong nagbigay ng tahanan, pag-asa at himig ng pagbabago. At sa dulo ng lahat, isang anak ng mangingisda na naging alon ng musika sa buong bayan.